Kabanata 331 hanggang Kabanata 340. Kabanata 331. Tiningnan ni Sanjay ang dragon ng yelo na nakakulong kay Sam. Ngunit hindi na ito kasing transparent tulad ng dati. Makikita lamang niya ang anino ni Sam, na napapalibutan ng mga gininto ang apoy, at ang nakapalibot na yelo ay naging tubig. Tanging ang panlabas na bahagi ng dragon ang natitira, na nakakulong sa tubig na gumagalaw ng magulong sa loob nito kaya napakaburado ng larawan ni Sam. Tumingin si Sam kay Sanjay at sinalpok siya diretso. Ang magulong daloy ng tubig ay bumuutes ng butas sa shell ng yelo at dumiretso kay Sanjay. Napakainit ng tubig habang naglalabas ito ng singaw. Naramdaman ni Sanjay ang panganib nang tingnan niya ang batis ng sobrang init na tubig. Gumawa siya ng mga kilo sa kamay at lumikha ng isang paikiling pader ng yelo at patuloy na ibinubuhos ang kanyang espiritual na lakas dito. Ang tubig na tumama sa pader ng yelo ay ibiniling pataas, kahit na mainit ang tubig. Ang patuloy na pagpapalakas ni Sanjay sa pader gamit ang lakas ng elemento ng yelo ay naging dahilan para hindi ito matuno agad. Ang buong larangan ng labanan ay biglang naging basa habang ang tubig ay bumuhos na parang ulan. Ngayong natapos na ang batis, hindi pa nakahinga ng mahinahon si Sanjay nang maramdaman niya ang isang malaking puwersa na tumama sa pader ng yelo. Bumagsak ang pader habang siya ay nabugbog at itinapon palayo. Nang siya ay itapon pabalik, malabo niyang nakita ang paggalaw ni Sam. Lumuhad si Sam hanggang sa maging patayo ang kanyang mga gamit sa lupa at tumalon siya sa himpapawid. Inunat niya ang kanyang katawan hanggang sa buo at ibinaluktot ang kanyang likod habang inilalagay ang mga braso sa ibabaw ng kanyang ulo at ang mga bisig ay nakaharap sa langit. Sinundan niya ang isang parabolikong daanan at ang kanyang buong katawan ay natakpan ng lakas ng elemento ng hangin. Pinagsama niya ang lahat ng lakas ng elemento ng hangin patungo sa kanyang mga braso at pinagsama ang dalawa habang binagsak ang kanyang mga siko patungo sa dibdib ni Sanjay. Ang lakas ng elemento ng hangin ay naging anyo ng isang elepante at ang siko na 2 beses na suntok ay kumakatawan sa elepanteng tumatama gamit ang kanyang ilong at naramdaman ni Sanjay ang buong puwersa ng pag-atake sa kanyang dibdib at bumagsak ang kanyang mga tadyang. Siya ay natabunan sa lupa at lumitaw ang isang malaking tagusan. Naramdaman ni Sanjay ang pagkaputol ng kanyang buto at labis siyang nahihilo habang siya ay tumayo. Bago pa siya makapag-isip ng maayos, naramdaman niya ang biglang panganib at naging alerto siya. Tumalon si Sam patungo kay Sanjay para makuha ang pangunguna. Ang dalawa ay nagpalitan ng suntok tulad ng dati, ngunit sa pagkakataong ito, halos hindi na makakapagpigil si Sanjay at kailangan niyang gamitin ang elemento ng yelo para palakasin ang kanyang depensa. Matapos ang palitan na ito, umatras ng isang hakbang si Sanjay at lumikha ng distansya sa pagitan niya at ni Sam. Pinunasan niya ang dugo sa kanyang mga labi at tiningnan si Sam ng may pagkabalisa. Hindi pa siya napilitang ganito kalakas. Unti-unti na siyang nawawala ng kalamangan at nakatanggap na ng ilang seryosong suntok. May kulubat na mukha siya habang isinara niya ang kanyang mga mata at malalim na huminga at sinubukang kalmadohin ang sarili. Biglang naging magulo ang espiritual na lakas sa kanyang katawan, at dahan-dahan na naging yelo ang kanyang katawan. Ginagawa niya ang pagsasama ng elemento. Bukod pa rito, naramdaman din ni Sam ang isa pang siksik na espiritual na lakas na sumiklab sa loob ni Sanjay. Ang lakas ay napakasiksik tulad ng mercury, kahit na hindi niya ito masyadong maamoy ng malinaw, alam niyang hindi ito magandang balita para sa kanya. Sa sandaling iyon, ang pinuno ng paksayon, ang ninuno, at ang tiyuhin ni Sanjay ay may seryosong ekspresyon. Inalis niya ang pigilan. Sabi ng ninuno sa isang napakatakot na boses. Naging buong yelo si Sanjay at binuksan niya ang kanyang mga mata habang tiningnan si Sam. Ito ang unang pagkakataon na gagamitin ko ang aking buong lakas, gagamitin ko ang aking pinakamalakas na anyo para talunin ka. Binitawan niya ang mga salitang iyon at ang kanyang buong presensya ay sumiklab. Ang kapaligiran ay naging napakalamig at ang paligid ay naging maulap. Ang hamog ay nagsimulang magbuklod sa likuran ni Sanjay at naging anyo ng isang dragon na baha. Isang espiritu ng labanan ang nabuo. Ang mga manunood ay naging masigla. Ang ilan sa mga pangunahing miyembro ay alam tungkol sa pidgel na inilagay kay Sanjay. Ang pidgel ay nagsisilbing reservoir na nag-iimbak ng espiritual na lakas sa isang siksik na estado. Ito ay nagbibigay ng labis na lakas para sa mga naglalakbay sa maikling panahon. Tiningnan ni Sam si Sanjay nang may ngisi. Nararamdaman niya ang paggalaw ng lakas sa loob ni Sanjay. Ang pagsabog ng lakas na ito ay maaaring magbigay kay Sanjay ng sapat na lakas para labanan ang isang nagsisimula pa lamang na antas ng nascent stage na naglalakbay. Maging siya ay naramdaman na ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa kagalakan. Si Nicholas lamang ang kanyang karibal sa mundong ito, ngunit ngayon ay naramdaman niya na parang nakikipaglaban siya sa isang pantay matapos ng mahabang panahon.
Ang tanging pagkakaiba ay, hindi niya gustong pumatay kay Nicholas, ngunit labis niyang gustong alisin ang ulo ni Sanjay sa kanyang katawan. Gustong niyang labanan hanggang sa manatili na lamang ang isa sa kanila. Hindi siya gumamit ng pagsasama ng elemento, para sa kanya dahil sa kakaibang katangian ng mga dugong lahi at ang mga epekto nito sa mga elemento na kanilang ibinibigay, hindi ito magagawa para sa mahabang labanan sa kanyang kasalukuyang antas ng paglaki ng kanyang lakas, kailangan niyang matuto ng kontrol sa pagsasama kung nais niyang gamitin ito. Ngunit hindi niya inakala na kailangan niyang gamitin ito para labanan ang kasalukuyang si Sanjay. Gumalaw si Sanjay at ang dragon na espiritu ng labanan ay sumunod sa kanya. Ang dalawang chain sickles ay natakpan din ng yelo habang siya ay nagsimulang gumalaw, ngunit hindi gumalaw si Sam sa kanyang pwesto, sa halip ay binago niya ang kanyang posisyon habang siya ay bahagyang lumuhad habang gumawa siya ng kuko gamit ang kanyang kamay at itinali ito sa kanyang dibdib para maging patayo sa lupa. Ngayong ibinato ni Sanjay ang mga chain sickles at ang espiritu ng dragon ay bumagsak patungo sa kanya, sinalpok niya ito gamit ang kuko diretso sa dibdib. Ang neutral na espiritual na lakas ay naging anyo ng isang leon at sinalpok nito ang kuko sa espiritu ng dragon. Ang dalawang pag-atake ay sabay na tumama at inalis ang epekto habang ang dalawa ay itinapon palayo ng ilang hakbang. Ang ngisi ni Sam ay naging ngiti habang ang dalawa ay nagsimulang magpalitan ng suntok, at para sa bawat pag-atake na ibinabato niya sa kanya, ang espiritual na lakas ay binuo bilang isang hayop. Leon, tigre, isda, bayawak, kabayo, elepante. Ang bawat galaw ay inspirado at inangkop mula sa kani-kanilang hayop at wala sa kanila ang isang espiritual na hayop. At wala sa kanila ang isang espiritu ng labanan. Ito ay lamang ang pagpapakita ng kanyang mga galaw na nagpapahiwatig ng epekto ng mga hayop na iyon sa kanyang mga pamamaraan sa labanan. Habang ang dalawa ay patuloy na nagpapalitan ng suntok, ang buong larangan ng labanan ay napuno ng yelo at hamog na nagyelo. Nagsimulang maramdaman ni Sam ang pressure at ito ay dahil sa dami ng lakas sa likod ng mga galaw ni Sanjay. Ngunit hindi siya naging kinakabahan, sa halip, lalong lumawak ang ngiti. Isang espiritu ang nagsimulang lumitaw sa kanyang likuran at dahan-dahan na naging anino ng tao. Ang mukha at katawan ay medyo malabo pa rin tulad ng nangyari sa kanyang laban kay Nicholas, ang mga manunood ay lahat ay tumitingin sa kanya nang hindi makapaniwala. Hindi nila akalain na makakakita sila ng espiritu ng labanan ngayong araw at nakita pa nila ang dalawa. Kahit na ang isa ay medyo malabo, alam nilang kailangan lamang ng panahon. Si Sanjay, na napansin din ang pagpapabuti ni Sam na nagpapahirap sa kanya na makasuntok ng malinis, umatras ng isang hakbang at napansin ang malabong espiritu ng labanan. Ang pagpapakita ng espiritu ng labanan para sa isang individual ay kumakatawan sa pagiging nasa pinakamabuting estado ng tao. Naramdaman ni Sanjay ang matinding panganib at naghanda para sa huling galaw. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga damit sa itaas ay ganap nang nawala at hindi naiiba ang sitwasyon kay Sam. Nagsimulang ibigay ni Sanjay ang lahat ng espiritual na lakas sa kanyang mga braso, si Sam na hinihingal din na may mga sugat sa buong kanyang katawan ay nagsimulang ibigay din ang espiritual na lakas sa kanyang mga kuko. Ang espiritu ng labanan ay lalong naging malinaw at mayroon lamang bahagyang kalabuan sa mukha nito kaya mahirap makilala kung kanino ito mukha. Para sa katawan, malinaw nilang nakikita ang anino ng tao, na walang saplot sa itaas na bahagi ng dibdib na puno ng mga peklat at sugat. May mga metal na kuko na nakasabit sa kanyang mga daliri at nagsusuot siya ng isang pares ng itim na pantalon. Si Sam at ang larawan ay napaka-similar, maliban sa mas matangkad na anyo ng tao sa espiritu at ang mukha, walang makikitang pagkakaiba. Kahit na ang posisyon ay magkapareho. Si Sam lamang ang makakakilala sa tao sa espiritu ng labanan o baka makikilala ito ni Ling Tian. Ito ay ang larawan ni Sam noong nakaraang buhay niya. Siya mismo ang naging espiritu ng labanan niya. Ngunit ang mga manunood ay tumitingin ng labis na nalilito, hindi nila makilala ang tao, sa huli ay hindi nila narinig na ang mga espiritu ng labanan ay maaaring maging anyo ng tao, maaari silang maging anyo ng mga hayop, mga likas na bagay tulad ng mga bundok at puno, ulap at maging ang ilang bagay na gawa ng tao tulad ng mga instrumentong pangmusika, sandata at marami pang iba. Ngunit ang anyong tao ay hindi pa nakikita. Nagulat din si Sanjay, ngunit sobrang abala siya sa pagtalunin si Sam, kaya wala siyang oras para tumugon dito. Sinipa niya ang kanyang mga paa sa lupa habang ibinabaton niya ang dalawang chain sickle sa himpapawid. Ang dalawang kadena ay nagsama-sama habang sila ay naging anyo ng dragon na ipinakita ng espiritual na lakas. Ang espiritu ng labanan at ang dragon na gawa sa espiritual na lakas, parehong dumiretso kay Sam. Sinipa din ni Sam ang lupa habang siya ay tumalon patungo kay Sanjay. Ang kanyang espiritu ng labanan ay hinayla ang dalawang dragon at ipinasok ang mga kuko sa kanilang mga ulo at itinulak sila sa lupa.
Habang si Sam mismo ay ipinasok ang kanyang mga kuko sa dibdib ni Sanjay habang sinusubukang hatiin ang dibdib pabaliktad. Tiningnan niya si Sanjay diretso sa mga mata habang ang mga sickles ay hinagi sa mga balikat at sinubukang pumasok sa katawan. Siya ay dumudugo ng husto, ngunit walang anumang ekspresyon ng sakit, ang kanyang mukha ay kasing liwanag ng sikat ng araw habang ibinababa niya ang kanyang mga kuko para mapunit ang puso. Kabanata 332. Habang handa nang tapusin ni Sam si Sanjay, naramdaman niya ang panganib at umiwas siya sa gilid. Ang mga chain sickles na nakasabit sa kanya ay hinailan niya palayo. Ang malaking dragon ng baha ay isinara ang bibig nito habang ang mga kedena sa kabilang dulo ay natago sa mga ngipin nito. Habang ang dragon ng baha ay bumagsak sa paligid, naramdaman ni Sam na ang kanyang katawan ay hinihila palayo at medyo gumaan lang ang pakiramdam niya nang mapunit ang laman ng kanyang kaliwang bahagi at mahulog ang sickle. Sinubukan niyang buong lakas na mapanatili ang balanse para makalaya sa sitwasyon, ngunit naramdaman niya na ang laman na unti-unting napuputol sa kanang bahagi ay umaabot na sa kanyang mga baga. Sa sandaling iyon, hindi na niya napigilan na humingi ng tulong, at biglang lumabas ang isang ginintoang uwak na inilagay ang tatlong paa nito sa ulo ng dragon ng baha at ibinagsak ito sa lupa. Ang lahat ng yelo at hamog na nagyelo sa arena ay biglang naging tubig at wala nang bakas ng isang piraso ng nyebe. Ang mga manunood na nasa pagkabigla pa rin dahil sa espiritu ng labanan ni Sam at sa pagkamangha sa huling galaw ng labanan ay sa wakas ay nakabawi, ngunit hindi pa sila nakakapagbalik ng maaga nang ang kanilang hinaharap na tagapagmana ay mapilit na mapunta sa bingit ng kamatayan. Ngunit nang makita nila ang marangyang alamat na ibon na biglang lumitaw at inayos ang mataas at makapangyarihang dragon ng baha, napamamangha sila ng hindi makapaniwala at lahat sila ay nakaramdam ng balahibo sa kanilang balat anuman ang kanilang posisyon at antas ng paglaki ng lakas. Ang ginintoang araw na uwak, ang alamat na hayop na tanging sa mga conceptual na larawan pa lamang nila nakikita, ay ngayon ay buhay na at nasa harap nila. Maraming tao sa planeta na ito ang maaaring nahirapang makilala ang hayop na ito, tulad ni Ark na hindi agad nakilala ito, ngunit ang mga taong ito ay mula sa Beast Faction at mayroon silang pinakamahalaga at malawak na impormasyon tungkol sa mga alamat na hayop na ito. Kung wala sa kanila ang makakakilala, magugulat talaga si Sam. Ingatan ninyo si Sanjay. Sigaw ng pinuno ng faction at ang ilang naglalakbay sa antas ng nascent stage ay gumalaw para dalhin si Sanjay sa ligtas na lugar. Ang dragon ng baha ay umaangal habang masamang tiningnan si Sam. Ang mga kuko ng gininto ang araw na uwak ay nagdulot ng pagdurugo dito at ang init ay nagpapawasak sa dragon, at sa mga matitigas na kaliskis nitong yelo ay parang isang dragon ng yelo na natutunaw. Ngunit tanging si Sam lang ang tinitingnan ng dragon, walang pakialam sa iba pa. Pinayagan niya si Yanwo na bitawan ang dragon, at pagkatapos ay hindi na ito nag-aksyon laban kay Sam kundi pumunta kay Sanjay at nagsimulang ibahagi ang lakas nito. Ang mga dragon ay likas na may mahusay na kakayahang gumaling at nagsimula itong ibahagi ang ugnayan ng dugong lahi. Tumigil ang pagdurugo at ang mga buto ay unti-unting nagsimulang mabuo. Kahit na ganoon pa man, kakailanganin ng linggo para gumaling ang Henryong ito at walang nakakaalam kung ilang buwan pa ang kakailanganin niya para maging malakas muli at kung makakabawi pa ba siya sa pagkatalo. Ngunit walang miyembro ng Beast Faction ang nakatuon sa aspeto na ito sa sandaling ito. Ang alamat na hayop lamang ang nakikita nila at ayaw nilang ibaba ang tingin dito. Tinawag ni Sam si Yanwo pabalik sa dimensyon, at habang siya ay handang magsalita kay Watt, isang malakas na boses ang pumihil sa kanya. Paano ka nang ahas na subukang kunin ang buhay ng ating hinaharap na tagapagmana? Ang pagkakasala na ito ay mapaparusahan ng kamatayan. Lahat, hulihin ninyo siya. Sigaw ng pinuno ng faction ng husto at ang kanyang boses ay parang tunay na nag-aalala. Maaaring malito ang iba na tunay siyang nag-aalala, kung hindi lamang dahil sa pagkagahama na makikita sa kanyang mga mata. Tumingin si Sam sa ninuno at nagsabi, "Ito na ba ang halaga ng iyong pangako?" Tanong niya nang may pang-uuyam, na mula ang mukha ng matandang lalaki at hindi niya kayang tumingin diretso sa mga mata ni Sam. Ayaw niyang mawala ng karangalan sa harap ng isang mas batang tao, at dagdag pa roon ang katotohanan na sinabi niya pang may utang siya ng malaki sa kanya, kaya siya ay labis na nahihiya. Ngunit hindi niya mapigilan na mag-alinlangan ng kaunti nang isipin niya ang gininto ang araw na uwak. Sinamantala ng pinuno ng faction ang sitwasyon at handa nang sumigaw at magutos, ngunit ang susunod na aksyon ni Sam ay naging dahilan para makalimutan niya ang sasabihin niya. Kumuha si Sam ng isang metal na silindro at itaas ito sa himpapawid. Ito ay ang parehong uri ng metal na silindro na natagpuan niya sa resting place. Ang lahat ng pangunahing miyembro na may silindro ay naramdaman ang isang masamang pangamba habang naramdaman nilang tumigil ang tibok ng kanilang puso.
Bago pa sila makapag-react, nagpasok si Sam ng kaunting espiritual na lakas at bumukas ang metal na silindro, ngunit walang rolyo, espiritu o anumang bagay na lumabas, isang maliit na hamog ang lumabas at nawala sa himpapawid. Nalilito sila sa una at nangatuwiran na baka natutunan na ni Sam ang pamamaraan sa lalagyan, hindi nila naisip na baka peke lang ang lahat. Hanggang sa mapansin nila ang paggalaw sa silindro na nakatago sa kanilang mga damit o bulsa. Sa huli, lahat sila ay may dalang lalagyan para patuloy na mabigyan ito ng espiritual na lakas. Nang tumingin sila sa kanilang mga lalagyan, nanlaki ang mga mata nila nang biglang lumabas ang isang itim na baging at kumalat sa buong kanilang katawan at diretsyo na tumagos sa kanilang mga ulo, puso at dantian. Tinarget nila ang tatlong pangunahing bahagi ng isang naglalakbay at ng isang tao, ang puso, ang espiritual na kamalayan, at ang espiritual na core. Ang baging ay sabik na nagsimulang uminom ng espiritual na lakas. Naging mapatla ang mukha ng lahat. Ang tanging mga taong walang ganitong bagay ay ang ninuno, ang tiyuhin ni Sanjay, ang mga di pangunahing miyembro, at si Sanjay mismo. Ang mga mas mataas na antas ng naglalakbay ay halos nakakapaglaban pa, ngunit patuloy pa ring umaagos ang kanilang espiritual na lakas. Ngunit ang mga naglalakbay sa antas ng nascent stage ay naramdaman na ang kanilang mundo ay lumiliko, ngunit sila ay pinipilit na tumayo ng mga baging mismo. Ang lahat ng ito ay bitag ni Sam. Ang ikalimang tagapagtatag at ang buong kayamanan ay ganap na kasinungalingan na binuo niya mula sa impormasyong nakalap niya. Ang mga baging ay tinatawag na devouring vines, baging na kumakain. Kinakain nila ang kaluluwa, ang espiritual na lakas, at maging ang dugo. Ngunit mayroon silang mga kahinaan, kailangan nila ang alinman sa tatlong bagay na ito para lumaki, at kailangang mula ito sa isang buhay na nilalang maliban sa mga halaman. Ngunit sa yugto ng pagiging sanggol pa lamang sila, hindi nila kayang labanan ang mga hayop sa ligaw, kaya hindi sila kailanman naging problema ng mga naglalakbay. Ngunit sinamantala ni Sam ang katangiang ito para sa sarili niyang kapakinabangan. Bumuo siya ng mga lalagyan na ito gamit ang parehong prinsipyo ng spatial device na ibinigay sa kanya ni Vickers nang bumili siya ng crystal bamboos. Ang tanging pagkakaiba ay maaari silang lumaki ng antas habang nasa loob pa sila kapag ang espiritual na lakas ay ibinibigay sa kanila. Sa loob ng isang linggong pananatili niya sa resting place, binuo niya ito at sinabi lamang ito kina Philip at Jack noong huling araw at nagsinungaling sa kanila na natagpuan niya ito. Ginawa niya ito dahil alam niyang ipinapadala ni Iron Man ang kanyang impormasyon sa Beast Faction gamit ang espesyal na paru-paro. Sa huli, siya ang pinakamahusay sa pagkakaroon ng impormasyon, at nag-iwan siya ng isang shadow mouse sa kanya mula noong dumating ito sa kanya na may pag-iisip na kailangan niya ang Thunder Prison. Nagduda siya dahil alam niyang walang paraan para malaman ni Iron Man ng natural ang kahalagahan ng Thunder Prison, at sa huli ay nalaman niya lamang ang impormasyon dahil sa palitan niya kay Avatar Sanchez. At nalaman niya ang pinagmula na ito ay mula sa espiritu ng Talon at maingat na binuo ang planong ito matapos niyang makuha ang impormasyon na sinusubukan ni Iron Man na ibunyag ang kanyang lokasyon sa Beast Faction. Kaya naman maingat niyang itinatago ang katotohanan na siya ay nagpaplano ng lahat ng ito mula kay Iron Man. Para naman sa mga baging, sila ay pinalaki at inalagaan ng mga naglalakbay ng Beast Faction mismo, at ngayon ay ang parehong lakas na kanilang sabik na ibinigay sa mga baging ang ngayon ay sinusubukang pumatay sa kanila. Habang sila ay buong lakas na sinusubukang makontrol ang sitwasyon, naramdaman nilang ang malakas na espiritual na lakas ay nagkakaroon ng kaguluhan sa lugar ng kanilang mga tahanan. Ang kaguluhan ay nagsimulang kumalat sa iba't ibang lugar sa loob lamang ng ilang segundo, kabilang ang mga aklatan, kanilang mga sakahan ng hayop, korte, at iba pa. Ang ninuno na handang tulungan ang pinuno ng faction sa kanyang paghihirap ay biglang ibinaling ang pansin sa ibang mga lugar. Ito ang ginagawa ni Jack at Philip. Kumuha si Sam ng Harbinger habang si Watt naman ay kumuha ng Silverwind. Mabilis silang lumipad palabas, ngunit bago pa sila umalis sa larangan ng labanan, inihagis ni Sam ang isang hindi matatag na energy cell sa gitna ng mga naglalakbay sa antas ng nascent stage na halos gumalaw na laban sa kanya. Kabanata 333. Hindi na nakapagtagal pa si Sam. Alam niya ang mangyayari kung mananatili pa siya rito. Ang kanyang mga energy cell ay sumira ng maraming naglalakbay sa antas ng nascent stage at nagawang makapinsala pa ng ilang naglalakbay sa antas ng pre-transcendent stage. Matapos ihagis ang mga energy cell, kumuha siya ng isang sniper rifle at tinutok ito sa likuran habang siya ay umaabante. Hindi na niya pinapansin kung ano ang nasa harap ngayon. Sinimulan niyang bumaril ng mga bala na gawa sa energy cell habang tinututok niya ang mga naglalakbay. Ang ilang naglalakbay sa antas ng pre-transcendent at transcendent stage ay sinubukang labanan ang devouring vines, baging na kumakain, at nagsimulang habulin sina Sam at Watt.
Ang pinuno ng faction na may pinakamalakas na paglaban sa baging ay nais din gumalaw, ngunit hinadlangan siya ng tiyuhin ni Sanjay at malamig silang tiningnan kasama ang ninuno. Kung gusto ninyong gumalaw, gawin ninyo muna ako. Sa mga salitang iyon, itinaas niya ang kanyang presensya at handang makipaglaban. Ang pinuno ng faction ay bumantong hininga at nagsabi. Sa tingin mo ba, sa pamamagitan lamang ng pagpigil sa amin ay may iligtas mo siya? Sa mga salitang iyon, kumuha siya ng isang token at durog ito. Ang tiyuhin ni Sanjay at ang ninuno ay sabay na lumawak ang mga mata at sumigaw. Nasasabik ka na ba? Gusto nilang gumalaw, ngunit pisikal na pinunit ng pinuno ng faction ang mga baging at umubo ng isang bibig na dugo. Isinara niya ang kanyang mga mata at hindi nagtagal ay nagsimulang maglabas din ng siksik na espiritual na lakas ang kanyang katawan. Inalis niya ang kanyang pigilan. Ngayong araw na ito, kailangan niyang mamatay. Kahit anong halaga ang bayaran ko, ang walang hiyang iyon na may kaparehong dugo ng taong yun. Baluktot ang mukha niya at napangisi ng may kabaliwan. Sa eksaktong sandaling durugin ng pinuno ng faction ang token, ang buong paksayon ay nanginginig at malaking espiritual na lakas ang nagsimulang umangat mula sa mga lugar ng Pangangaso. Sina Sam at Watt na tumatakbo ay dumating sa lugar ng mga tahanan at ibinaba ang kanilang taas. Tumakbo si Philip patungo sa kanila at pinapasok ni Sam siya sa Divine Dimension. Tumaas ulit ang kanilang taas. May dalawang malalaking pormasayo na aktibo sa lugar, isa ang inayos ni na Philip at Sam noong gabing bago, at ang isa pa ay pormasayo na inilatag ng Beast Faction para palakasin ang espiritual na lakas. Ang dalawang pormasayon ay magkakapatong at iyon ang dahilan ng kaguluhan ng espiritual na lakas. Matapos tumaas ang kanilang taas, tinutok ni Sam ang rifle sa dalawang pwesto at bumaril ng mga bala na gawa sa energy cell. Ito ang mga core ng dalawang pormasayon at nagsimulang yumangay ang espiritual na lakas. At ang buong lugar na nasa impluensya ng mga pormasayon ay nasa kaguluhan at lahat ng infrastruktura ay nasira at naging mga durog na bagay. Ang mga humahabol na dumating isang segundo mamaya sa parehong pwesto ay naramdaman na nawawala ng kontrol ang kanilang buong katawan at nahulog mula sa kanilang mga hayop, at ang ilang naglalakbay sa antas ng pre-transcendent stage ay namatay pa mismo sa pwesto. Kinuha niya si Jack sa susunod na pwesto at ilang Shadow Mouse sa mga susunod na lugar. Ang parehong pangyayari ay nangyari sa bawat lugar sa Paksayon. Ang buong infrastruktura ng Paksayon ay nasa Syra. Sa gitna ng pagtakbo, biglang naramdaman ni Sam ang panganib nang tingnan niya ang bundok sa lugar ng Pangangaso. Malapit doon ang mga space gate at kailangan niyang pumunta roon, ngunit isang presensyang mas malakas kaysa sa anumang naranasan niya ay lumalabas mula sa lugar na iyon at tila nakatutok ito kina Sam at Watt na nasa unahan at pinakamalapit sa lugar. Isang malaking ibon ang lumipad papunta sa langit. Ito ay isang uwak at ang madilim na lakas ng elemento ay ganap na umaapaw mula dito ng walang kontrol. Ito ay isang hayop sa antas ng consummate realm at tila mas mataas pa ang antas nito. Ang presensya nito ay ganap na nakatutok kina Sam at Watt. Tumigil si Sam sa pagtakbo at hinayla si Watt papunta sa dimensyon. Kumuha siya ng transference scroll at isinaaktibo ito nang hindi iniisip ang direksyong pupuntahan. Nawala siya sa pwesto at dumating sa isang bagong lugar na 1,000 kilometro ang layo mula sa Paksayon. Hindi niya alam kung saan siya naroroon, ngunit tila isang walang tao na isla sa teritoryo ng Beast Faction, ngunit sa kanyang pagkabigla at pagkabalisa, hindi niya naramdaman ang ligtas na pakiramdam. Naramdaman niya pa rin ang parehong panganib at sa pagkakataong ito ay mula sa itaas. Nang tumingin siya pa itaas, nakita niya ang isang malaking mata ng uwak na lumitaw sa langit at nakatutok ito sa kanya. Ito ay isang uwak ng madilim na elemento at ang mga pag-atake sa kaluluwa ang dalubhasa nito. Gumamit siya ng transference scroll dahil ayaw niyang makatutok sa kanya ang uwak. Ngunit tila huli na siya. Malalim siyang huminga. Ang uwak ay gumagawa ng pag-atake at kailangan niyang maghanda. Kumuha siya ng Shadow Sword, espada ng anino. Oh, Dark Soul Raven. Batang ito, mukhang sobra kang nagpasimula ng gulo sa Beast Faction. Hindi sumagot si Sam sa komento at nagsabi. Gusto kong tulungan mo ako. Batang ito, hindi ka pa sapat na malakas para hawakan ako. Kailangan mong maabot ang Transcendent Realm para makipaglaban ng normal, kahit ngayon, dahil sa aking pagkontrol sa sarili, kayang mong dalhin ako. Kung hindi, siguradong mamatay ka. Mayroon akong ideya. Kumuha si Sam ng Thunder Prison, bilangguan ng kulog, at sinimulang baguhin ang istruktura nito. Ang Thunder Prison ay nagsimulang magbago ng anyo patungo sa isang metal na braso. Itinapon niya ang Shadow Sword sa himpapawid at pinahawakan ito ng Thunder Prison. Ang lakas sa loob ng Thunder Prison ay tumulong sa kanya na alisin ang bigat sa kanya habang hawak niya ang Shadow Sword sa pamamagitan nito. Hindi masama, ngunit hindi ka makakaligtas ng walang sugat.
Sabi ng espiritu ng espada ng may seryosong tono. Alam ko, ang lakas ng Thunder Prison ay pangunahing umaasa sa kanyang sariling lakas. Kung mas mataas ang kanyang sariling lakas, mas marami niyang maibubukas na mga kakayahan ng Thunder Prison. Ang kasalukuyang Thunder Prison ay hindi pa sapat para alisin ang epekto ng Shadow Sword, kailangan niyang makatanggap ng ilang pinsala. Ang Thunder Prison ay lumutang sa himpapawid habang hawak ang Shadow Sword. Napakaliit ng espada sa napakalaking kamay, at sa kanyang pagkabigla, ang espada ay pinagsama ang madilim na lakas ng elemento at ginawang hugis espada kung saan nanatili ang tunay na espada sa gitna. Ang larawan ng espada ay perpektong umaangkop sa braso. Tiningnan ni Sam ang mata ng uwak na malapit ng umatake. Naramdaman ni Sam na nanginginig ang kanyang kaluluwa bilang pagpapahiwatig ng pagsisimula ng pag-atake. Hinati niya ang kanyang braso at sinundan ng Thunder Prison ang kanyang mga galaw, na nagpalipad ng isang madilim na sinag ng espada patungo sa mata. Naramdaman ni Sam na nanginginig ang kanyang espiritual na core at lumitaw ang isang maliit na bitek dito. Umuha siya ng isang bibig na dugo. Nawala ang mata ngunit hindi pa ganap na ligtas si Sam sa pag-atake, naramdaman niya ang isang sakit na parang sinusunog ang kaluluwa. Hawak-hawak niya ang kanyang ulo gamit ang kanyang mga braso at lumuhad para tiisin ang sakit. Samantala, ang Dark Soul Raven na nasa gitna ng Beast Faction ay umubo ng isang bibig na dugo at naging labis na galit. Muli niyang isinara ang kanyang mga mata at lumitaw ang isang mas malaking mata sa langit sa itaas ni Sam. Naging mapatla ang mukha ni Sam at hindi niya napigilan na maramdaman ang kawalan ng pag-asa. Ang uwak ay mas malakas kaysa sa inaakala niya at hindi pa siya sapat na malakas para gumawa ng isa pang pag-atake sa mata, kaya mayroon na lamang siyang isang bagay na magagawa, hanapin ng paraan para makatakas. Malalim siyang huminga at umupo nang magkakasama ang mga paa. Tiniis niya ang sakit at tinitiyak na hindi siya mawawala ng konsentrasyon. Dahil wala na siyang magamit na transference scroll sa kasalukuyang sitwasyon, mayroon na lamang siyang isang paraan. Ayaw niyang gamitin ito, ngunit tila wala na siyang ibang pagpipilian para makatakas sa sitwasyong ito. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay pumasok sa kanyang espiritual na core. May maliit na bitek sa transparent na core, ngunit hindi umaagos ang espiritual na lakas at makikita niyang dahan-dahan itong gumagaling. Kakailanganin ng mga buwan para ganap na gumaling sa ganitong bilis, ngunit sa huli ay mayroon pa rin siyang paraan para malampasan iyon. Ngayon, ang kanyang espiritual na pakiramdam ay pumasok sa madilim na elemento sa loob ng kanyang core. Ang dugong lahi ng Shadow Mouse ay na-activate nang buksan niya ang teknik ng dugong lahi. Ang paligid ay ganap na puno ng madilim na lakas ng elemento habang isang malaking anino ang nabuo sa ilalim niya. Ang mata ng uwak na malapit ng umatake ay tumingin kay Sam ng may kalituhan. Bago pa makabawi ang uwak, nilamon siya ng anino at nawala siya sa pwesto. Naramdaman ni Sam na ang kanyang buong mundo ay naging madilim at sa lahat ng kanyang nakikita ay mga anino lamang ang naruroon. Ito ay ang Shadow World, mundo ng anino, ginamit niya ang teknik ng dugong lahi, ang Shadow World Transference, paglipat sa mundo ng anino. Hindi siya natigil at nagsimulang gumalaw ng marahas ang madilim na lakas ng elemento. Lahat ng mga anino ay gustong umatake kay Sam na isang lubhang dayuhang nilalang. Ngunit hindi niya ito pinansin at nakatuon lamang sa paggalaw. Ang elemento ng anino ay nagpagalaw sa kanya na parang kidlat habang siya ay gumalaw ng daan-daang kilometro sa isang segundo. Kabanata 334. Hindi pa naramdaman ni Sam na ganito siya napapagod sa kanyang dalawang buhay. Habang siya ay gumagalaw sa loob ng mundo ng anino, nakita niya ang mga anino ng mga hayop, naglalakbay, at maging ang ilang puno na nakakuha ng pag-iisip. Ang bawat anino ay nagdudulot ng malaking pressure sa kanya at makikita niyang kinakain ng lakas ng anino ang kanyang katawan. Maging ang kanyang kaluluwa at espiritual na core ay nasa ilalim ng pressure. Matapos ang 10 minuto, sa wakas ay lumabas si Sam sa mundo ng anino. Muli siyang lumitaw sa kabilang dulo ng planeta sa loob ng mga kakahuyan. Ang kanyang katawan ay dumudugo at lahat ng selula ay kinain ng elemento ng anino, ngunit ang espiritual na core ay umaangkop ng lakas ng elemento ng anino mula sa katawan, bagaman mabagal lamang. Pakiramdam ni Sam ay umiikot ang buong mundo. Ang teknik ng dugong lahi na ito ay hindi basta-basta maaaring gamitin, ito ay nagdulot ng labis na pasanin sa kanyang katawan. Ito ang halagang kailangang bayaran niya para subukang gamitin ang lakas ng mga hayop at pumasok sa ipinagbabawal na larangan. Hindi yun isang lugar o posisyon na dapat puntahan ng isang maliit na tao, ngunit sinira niya ang mga patakaran at nagawa niya ito, kaya naman hindi niya kailanman ginamit ang mga ito. Ang Shadow Mouse ay ang dugong lahi na may pinakamababang kalidad, hindi niya kayang isipin kung ano ang mangyayari kung ginamit niya ang ipinagbabawal na galaw ng ibang tatlong hayop. Halos hindi na siya makatayo. Bago siya mamatay sa pagod, inilabas niya sina Philip,
Watt, at Jack, ngunit sa pagkakataong ito ay nawalan siya ng malay. Sinalo siya ni Watt sa kanyang mga braso para hindi mahulog sa lupa. Tiningnan ng tatlo ang kanilang paligid. Naramdaman nilang walang sino mang may malakas na presensya sa paligid. Hindi nila alam kung ano talaga ang nangyari sa Beast Faction, ngunit ayon sa plano ni Sam na binanggit dati, dapat silang makalaya ng ligtas at makarating sa paligid ng dambana ng Diyos ng Kulog. Ngunit biglang nagpadala si Sam ng mensahe sa isip nang itapon niya si Watt sa loob ng dimensyon. Ang Dark Soul Raven ay hindi bahagi ng kanilang plano, wala silang alam tungkol sa presensya nito, kaya hindi sila naghanda ng anumang bagay para rito. Kaya sinabi ni Sam na maaaring hindi nila maabot ang kanilang unang destinasyon. Nagagalak sila na nakatakas sila. Ngunit nang makita nila ang kalagayan ni Sam, labis silang nagulat hanggang sa hindi na nila alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Ito ang pinakahina na estado ni Sam mula nang ipanganak siya. Walang anumang bagay ang nagpilit sa kanya na maging ganito sa buhay na ito. Binuhat ni Sam si Watt habang sinusuri ng tatlo ang kagubatan. Kailangan nilang humanap ng matitirhan. Maaari silang mabuhay ng madali sa antas ng kagubatang ito, ngunit hindi kayang manatili dito si Sam sa kanyang kalagayan, kailangan nilang humanap ng malinis na lugar para siya ay gumaling. Ang kanilang unang layunin ay hanapin ang bakas ng anumang pamayanan ng tao, at kung hindi ito posible, gagawa sila ng maliit, malinis, at saradong espasyo sa loob ng kakahuyan. Samantala, ang Beast Faction ay ganap na nagkagulo. Ang buong paksayon ay ganap na nasira at nawasak, walang isang lugar na buo pa sa buong paksayon, at walang makakapaniwala na ang lugar na ito ay isa sa mga 7 pangunahing kapangyarihan. Malapit sa lugar ng pangangaso ng paksayon, ang Dark Soul Raven ay ganap na sinisira ang lahat ng bagay at tao sa abot ng kanyang mga kamay na parang naging baliw na ito. Labis itong galit dahil nakatakas si Sam. Ang Dark Soul Raven ay isa sa mga lihim na sandata ng Beast Faction, ito ay isang napakataas na antas na hayop na mahirap na isinilyado sa mga lugar ng pangangaso na iyon. Ang isang tao na hindi nasa antas ng pinuno ay hindi makakontrol nito. Ang hayop na ito ay hindi dapat palayain maliban na lamang kung ang buong paksayon ay nasa matinding banta, kung saan ang magkasamang pagkawasak ng kaaway at ng kanilang sarili ay ang pinakamabuting sitwasyon. Ngunit ngayon, ang pinuno ng faction ay sumire ng selyo at pinakawalan ang hayop para lamang patayin si Sam. Ang pinuno ng faction, ninuno, at tiyuhin ni Sanjay, ang tatlo na nasa gitna ng hidwaan, ay narinig ang matinding sigaw ng galit ng uwak at tumigil sila sa kanilang pagtatalo. Pumunta sila patungo sa uwak at nakita lamang ang lahat ng pagkakasira sa daan. Maraming bangkay ang nakita nila sa daan, at ang ilan ay napakasira ng hugis na para bang gusto nilang samuka nang makita lamang ito. Ito ang mga bangkay ng mga taong nadapa sa bagyo ng espiritual na lakas na dulot ng pagkakapatong at pagkawasak ng 2 pormasayon. Naramdaman nilang natuyo ang kanilang lalamunan nang makita ang tanawin, ang pagkawasak ng buong paksayon na matagal na itinayo sa paglipas ng mga siglo, at wala nang natitira. Maging noong 20 taon na ang nakalilipas, nang sirain ng taong iyon ang lugar na ito, hindi ganito kalakas ang pagkawasak sa loob ng paksayon, dahil ang laban ay hindi kinasasangkutan ng infrastruktura at ng mga mahihinang miyembro ng paksayon. Tanging ang mga malalakas na tao ang pinatay o labis na nasugatan, na naging dahilan para maging mahina ang paksayon. Ngunit ngayon, ang mga nangungunang eksperto ay hindi ganap na patay, tanging ang mga naglalakbay sa antas ng pre-transcendent o mas mababa ang patay, at ang ilang naglalakbay sa antas ng transcendent stage ay patay din, ngunit kakaunti lamang sila dahil marami sa kanila ang sinubukang alisin ang mga devouring vines. Ngunit karamihan sa mga naglalakbay sa antas ng transcendent stage at mga consummate na naglalakbay ay ganap na maayos. Ngunit lahat ng bagay na kumakatawan sa kanilang pamana at katayuan ay ganap na nasira at walang paraan para mabawi pa ito. Halos lahat ng naglalakbay sa antas ng nascent stage ay patay na, isang malaking pagkawala na kailangang ng maraming taon para mabawi, at tanging ang mga naglalakbay sa Grand Realm na nananatili pa rin sa loob ng Colosseum ang ligtas. Bukod sa kanila, lahat ng kandidato mula sa ibang lugar ay patay na. Ang pinakamalungkot ay ang ninuno, hindi niya inakala na mangyayari ito, hindi niya inakala na darating ang araw na makikita niya muli ang ganitong sitwasyon sa Beast Faction. 20 taon na ang nakalilipas, nangako siya sa kanyang kapatid na namatay sa kamay ng taong iyon na hindi niya hahayaan na mabalikan muli ng Beast Faction ang kalagayang iyon habang siya ay nabubuhay pa. Ngunit sa loob ng 20 taon, maaari na lamang niyang sabihin na hindi niya natupad ang kanyang pangako. Ang buong paksayon ay naging gulo. Nang makarating sila sa uwak, lalo silang nagulat dahil nawala na ang kaliwang mata nito. Ang butas ng mata ay patuloy na dumudugo habang ang hayop ay sinisira ang lahat ng nakikita nito.
Tumingin sila sa paligid para hanapin ang mga labi ni Sam at Watt, ngunit hindi nila mahanap ito, na naging dahilan para tumigil ang tibok ng kanilang puso. Hindi nila inakala na makakatakas si Sam sa sitwasyong iyon. Ang uwak ay may ugali na pumatay ng marami, kaya nang makita nilang binuksan ng pinuno ng faction ang selyo, inakala nilang tiyak na mamamatay si Sam na pinakamalapit sa pwesto. Ngunit mula sa kung paano ito mukha, hindi lamang nakatakas si Sam kundi tinanggal pa niya ang isang mata ng uwak na ito. Ngayon nila naiintindihan kung bakit ang uwak ay labis na galit. Sama-samang kumilos ang tatlo para kontrolin ang uwak at selyuhin ito muli, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ibinigay ang selyo sa dating pinuno ng faction dahil hindi na siya ang pinuno nito. Ang tiyuhin ni Sanjay ang naging bagong pinuno ng faction, habang ang dating pinuno ay inalis sa kanyang tungkulin. Nakatuon sila sa paghawak ng bunga ng insidenteng ito. Hindi na napigilan ang balita. Ang lahat ng iba pang 5 pangunahing kapangyarihan ay nakatanggap ng balita tungkol sa buong sitwasyon, isang binatang lalaki na biglang lumitaw ay pinaluhod ang Beast Faction. Hindi napigilan ng ibang mga paksayo na magalak. Mayroon silang matinding kompetisyon sa lahat ng larangan tulad ng bilang ng mga alagad, matatanda, miyembro, teritoryo, at marami pang iba. Nagpapasya sila sa pamamahagi ng mga yaman sa pamamagitan ng pagkumpit sa mga aspeto na ito. Ngunit ngayon, ang isang pangunahing kapangyarihan ay nawala ng mahigit sa kalahati ng kanilang lakas, at lahat iyon ay nangyari dahil sila ay nakasakit ng isang binatang lalaki. Naging dahilan ito para mawala ng husto ang kanilang reputasyon. Walang paraan para ang mga taong nasa ilalim ng Beast Faction ay makaramdam ng ligtas at sumali bilang mga alagad. Maraming tao ang sumasali sa paksayon bilang mga alagad para sa kanilang reputasyon, katayuan, at karagdagang proteksyon na ibinibigay ng titulong iyon. Ngunit ngayon, isang binatang lalaki ang pumatay ng mga matatanda at alagad ng walang pagkakaiba mismo sa harapan ng 4 na consummate na nilalang, walang paraan para makaramdam sila ng ligtas na sumali sa paksyong ito. Kabanata 335. Sina Philip, Watt, at Jack ay naghanap ng ilang oras ngunit hindi nakakita ng anumang bakas ng pamumuhay ng tao sa kanilang paligid, kahit na ang mga hayop ay kakaunti lamang. Hindi pa rin malay si Sam at ang kanyang katawan ay may maraming itim na bahagi sa buong katawan na naglalabas ng maitim na usok na presensya. Maliban sa mga maliliit na bahaging iyon, naging mapatla ang kanyang balat, at ang pinakamasamang bahagi ay ang mga sugat sa kanyang mga balikat at dibdib. Wala siyang sapat na oras para pagalingin ang mga sugat na iyon. Pumasok siya sa mundo ng anino na may mga sugat na iyon, at ang nakakain na lakas ay ganap na pumasok sa kanyang katawan. Mukhang mapanganib ang mga ito. Hindi nila kahit na inalis na basta-basta si Sam baka lalo pang lumala ang pinsala. Hindi nila maunawaan ang eksaktong kalagayan ng kanyang katawan, ngunit alam nilang ito ay isang banta sa kanyang buhay. Sa totoo lang, tama sila, kung hindi dahil sa dugong lahi ng Shadow Mouse, maaari nang mamatay si Sam nang pumasok pa lamang siya sa mundo ng anino. Ang kanyang kasalukuyang antas ng paglaki ng lakas ay hindi pa sapat para makapasok sa mundong iyon. Sinira niya ang mga patakaran at ito na ang halagang kailangang bayaran niya. Ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay talagang napakasama, at ito ay dahil sa kombinasyon ng lahat ng pinsalang natamo niya. Una, ang kanyang espiritual na core ay may maliit na bitek. Bagaman hindi ito labis na malakas ang pinsala at dahan-dahan itong gumagaling, at hindi ito magiging banta hanggang sa siya ay magpahirap ng labis, ang problema ay labis na niyang pinahirapan ang sarili at agad na pumasok pa sa mundo ng anino. Tulad ng ibang bahagi ng katawan, kapag nasugatan, ang espiritual na core ay makakapagpagaling din kung bibigyan ito ng sapat na pahinga at sustansya. Ngunit bago pa maabot ito ng sustansyang kailangan, ang pagkain ng mundo ng anino ay nakaapekto sa kanyang kaluluwa at katawan. Tulad ng anumang kapaligiran, ang mundo ng anino ay tinatanggihan din ang mga dayuhang nilalang, at ang kaluluwa at katawan ay mga dayuhang nilalang para sa mundong iyon. Ngayon, ang kaluluwa at katawan ni Sam ay medyo kinakain na, at ang dugong lahi ng Shadow Mouse ay dahan-daang umaangkop nito. Kung ang espiritual na core ay nasa pinakamabuting estado nito, mas mabilis ito, ngunit para lalong lumala, halos ubos na ang kanyang mga reserba ng espiritual na lakas dahil sa laban, Thunder Prison, at teknik ng dugong lahi. Ang pagbawi ng espiritual na lakas ay tumatagal ng mahabang panahon dahil kailangang gamitin ang bahagi nito para pagalingin ang mga sugat sa kanyang katawan na mas tumatagal pa dahil sa pagkain ng anino, ito ay halos isang kabalintunaan at lahat ay magkakaugnay. Ang oras lamang ang makakapagpatapos ng isa sa mga aspeto na ito at makakapagkasira ng kadena. Hanggang sa mangyari iyon, maaari na lamang nilang bigyan siya ng ilang mababang antas na pampagaling na table task para tiyakin na makakakuha siya ng espiritual na lakas.
Hindi nila kayang bigyan siya ng mataas na antas na table task dahil baka hindi kayang tanggapin ng kanyang katawan ang lakas at masaktan pa siya. Ngayon, sila ay nasa isang lugar na hindi alam kung saan at ganap na hindi alam ang kalagayan ni Sam. Nagpasya silang gumawa ng pansamantalang tahanan sa kagubatan at manatili doon pansamantala, at magpapalitan sila sa pagtitingin sa lugar para hanapin ang anumang bakas ng lipunan. Samantala, ang balita tungkol sa pagkawasak ng Beast Faction ay kumalat sa lahat ng malalaki at maliliit na kapangyarihan. Noong una, tanging ang mga pinuno lamang ang nakakaalam nito, ngunit ngayon ay kahit na ang mga maliit na tagapaglingkod ay alam na ito. At ang pinakamasamang bahagi ay ang pangalan at edad ni Sam ay malawak na ikinakalat sa mga tsismis. Maraming kwento tungkol sa pinagmulan ni Sam at kung gaano kalaki ang pinsalang dulot niya. Ang ilan ay nagsasabing siya ay dumating para makuha ang kanyang karapatan bilang tagapagmana, at ang iba naman ay nagsasabing pumunta siya sa Beast Faction para sirain ito dahil sa hidwaan ng mga ninuno. Ang ilan pa ay nagsasabing pumunta siya roon para magnakaw ng isang bagay, at ang iba naman ay nagsasabing pumunta siya para kunin ang isang nobya. Lalong lumalaki ang katarantiduhan ng mga kwento. Ngunit walang sino mang kwento ang nagpapatunay na siya ay patay na. Bagaman marami ang nangangatuwiran na halos imposibleng makalaya ng buhay mula sa isang paksayon matapos gumawa ng ganitong kalaking pinsala, ang katotohanan na isang binatang lalaki ay makakapapatay ng mahigit sa 70% ng mga miyembro ng paksayon ay itinuturing din namang imposible hanggang sa marinig nila ang kwentong ito. Kaya naman, maaaring para lang panatilihin ang posibilidad na makamit ang imposibleng gawain, o para lang panatilihin ang misteryo ng mga kwento, hindi pa natitiyak na patay na si Sam. Maraming tao ang gustong malaman kung patay na ba siya o hindi. Ang ilan ay gustong tiyakin na patay na siya, at kung hindi ay gagawin nilang patay siya. Ang ilan naman ay gustong kunin siya bilang kasapi, at ang iba naman ay curious lamang. Ngunit may isang taong labis na nag-aalala. Si Arman. Sa ngayon, ang kanyang patuloy at nababagabag na mga haka-haka ay nagdulot sa kanya na maniwala na alam ni Sam na sinusubaybayan niya ito, at labis siyang nababagabag at natatakot sa ideyang haharapin niya ang paghihiganti nito. Sinimulan niyang isipin at ihanda ang sarili para sa kanyang kaligtasan, at sa kanyang kasiyahan, siya pa rin ang Henry ng dambana ng Diyos ng Kulog at naniniwala pa rin siya na sasali ang dambana kung sakaling dumating ang oras. Pagkatapos ay nadatnan niya ang balita tungkol sa pagkawasak ng Beast Faction at ang mga pangalan ng mga gumawa nito. Nang marinig niya ang pangalan ng pangunahing salarin ng pag-atake, naramdaman niyang nanggaing-galawang ang kanyang mga paa at hindi niya maibuka ang bibig para magsalita. Labis siyang natakot na isang naglalakbay sa Grand Realm ay halos magkasakit. Isinara niya ang sarili sa loob ng kanyang kwarto at hindi na lumabas mula noon. Labis niyang nais na malaman na patay na si Sam. Kung buhay pa si Sam, hindi siya makakaramdam ng ligtas, ngunit sa parehong oras ay ayaw din niyang mamatay si Sam. Dahil kailangan niya ang Thunder Prison. Kung mamatay si Sam, mapupunta ang Thunder Prison sa kamay ng ibang tao, posibleng sa isang mas mataas na antas na tao sa Beast Faction. Magiging mahirap para sa kanya na makuha ito mula sa kanila, at lalong magiging mahirap kung alam ng taong iyon ang kahalagahan ng Thunder Prison. Habang siya ay nagkakaroon ng magkasalungat na pag-iisip at nabubuhay sa sarili niyang mga iniisip, tumanggap siya ng tawag mula sa pinuno ng dambana ng Diyos ng Kulog. Nagulat siya dito. Nakausap na niya ang pinuno ng dambana ng maraming beses, ngunit tuwing may okasyon o dahilan lamang iyon. Kaya naman para tawagin siya ng pinuno ng dambana sa sandaling ito, mayroon siyang masamang pangamba. Nang pumasok siya sa pribadong silid ng pagpupulong, diretso na ang pinuno ng dambana sa punto. Dapat ay narinig mo na ang balita tungkol kay Sam. Nabigla si Arman, ngunit ginawa niya ang lahat para itago ito at tumango. Kung gayon, dapat mong malaman na maaari kang maging susunod niyang target. Nanginginig si Arman at nagsabi, ano pong ibig ninyong sabihin, Ginoo? Sa tingin mo ba ikaw lang ang matalino sa buong dambana ng Diyos ng Kulog? Sa tingin mo baligtas ka basta walang nakakakita sa iyo na nakikipag-usap sa iba at lihim na nakipagkasundo sa laking matanda? May napakakaunting bagay na nakakatago sa akin, at mas kaunti pa ang mga taong kayang itago iyon. Pumili ka ng maling especially iya. Dapat mong malaman na may mga tinatawag na doble kurang na nagsasagawa ng trabahong pag-espyahan. Naramdaman ni Arman na natuyo ang kanyang lalamunan. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin o gagawin. Dapat ba niyang aminin ito? Dapat ba niyang tumakas? O dapat ba niyang tanggihan ito ng diretso? Bago pa siya makapagpasya, nagpatuloy ang pinuno ng dambana. Kung hindi ako nagkakamali, hindi katulad mo si Sam na mangmang at malamang na alam na niya na ang iyong mga ginagawa. Ang katotohanan na ligtas ka pa rin ay nangangahulugang ginamit ka niya para sa sarili niyang layunin. Ngayon, tapos ka na sa iyong gamit, kaya ikaw na ang susunod niyang target.
Tinawag kita para sabihin na hindi praktikal na harapin ang isang tao tulad ni Sam na kayang gumawa ng ganitong kalaking pinsala sa isang pangunahing kapangyarihan para lamang sa isang henrya. Kaya kung mangyari ito, hindi ka pipiliin ng dambana. Nagsimulang magpanik si Arman. Ang lahat ng kanyang paghahanda ay nakasentro sa pag-aakalang tutol ang dambana ng Diyos ng kulog kay Sam. Kahit na hindi sila makipaglaban sa kanya, dapat silang makagambala ng kaunti. Sa huli, naniniwala siya na hindi lahat ng oras ay mayroong si Sam ng mga nakakatakot na paraang ginamit niya sa Beast Faction. Paano niya malalaman iyon? Halika naman, paano maaaring mayroong isang tao na lagi nang may ganitong uri ng mapanganib na mga paraan? Ngunit binatukan siya ng katotohanan. Hindi siya pipiliin ng dambana, ayaw pa nga nilang makialam, lalo na pang makagambala kay Sam. Habang siya ay nagpapanik, nagsabi ang pinuno ng dambana. Mayroon lamang isang posibilidad na makakatakas ka sa sitwasyong ito, ngunit hindi ko alam kung tiyak itong mangyayari at kung ganap itong posible. Mangyaring sabihin ninyo po, gagawin ko ang lahat para makaligtas. Nakita ni Arman ang isang sinag ng pag-asa sa kanyang kawalan ng pag-asa. Lumingon ang pinuno ng dambana at may bahagyang ngiti sa kanyang mukha na hindi napansin ni Arman. Kabanata 336. Hindi na kailangang lumingon pa ang pinuno ng dambana para makita kung gaano kadesperado si Arman. Nagsalita siya ng walang alalahanin at may pagkakaayos. May bahagyang posibilidad na si Sam ay nasa kanyang pinakahinang estado ngayon. Mula sa impormasyong nakuha ko mula sa Beast Faction, ito ang conclusion na napunta ako. Hindi siya makakaligtas ng walang sugat matapos gumawa ng ganitong kalaking pinsala, ngunit walang bangkay niya o ng kanyang mga kaibigan at anumang iba pang labi na natagpuan sa larangan ng labanan. Kaya naman sigurado akong buhay siya, bagaman mahina. Kailangan niyang gumaling pagkatapos noon at mayroon lamang isang ligtas na lugar para sa kanya. Sa sandaling ito, ang buong mundo ay nakatingin sa kanya at magiging labis na mahirap para sa kanya na makapagpagaling at kahit na makabawi pa siya sa kanyang pinakamabuting estado at muling makalikha ng kanyang mga sandata, kailangan niyang humanap ng pinagkukunan ng kita at mga yaman. Mayroon lamang isang lugar sa mundo na makakapagbigay sa kanya ng lahat ng ito, at iyon ay ang kanlurang kontinente. Ang lugar na ito ay ang tanging lugar kung saan maaari siyang magtago, gumaling, magdepensa, at makabawi ng walang sagabal. Marami siyang pinagkukunan ng kita, impormasyon, at mga yaman sa lugar na iyon. Kaya naman para hindi siya makakuha ng dati niyang dami ng mga yaman at sandata, kailangan mong pigilan siya sa pag-akses sa mga yaman na iyon. Kung siya lamang at walang mga paraan niya, maaari kang makipaglaban sa kanya diretso at maaari pa ring tumulong ang dambana ng Diyos ng kulog sa iyo. Ngunit kung makakuha siya ng akses sa mga iyon, walang paraan para makatakas ka. Dahan-daw ang sabi ng pinuno ng dambana. Maging malalim ang pag-iisip ni Arman at nagsabi. Ano po ang kailangan kong gawin? Pumunta ka sa kanlurang kontinente bilang isang emisaryo mula sa dambana ng Diyos ng kulog. Mayroong mga 15 buwan pa para sa susunod na mga pagsubok sa palasyo ng pamana, at kailangan na nating kumuha ng bagong grupo ng mga kandidato. Dapat ay nagsimula na ang mga pagsubok at kompetisyon noon pa man. Kaya naman tutulungan kita sa pamamagitan ng pagpapadala sa iyo bilang emisaryo mula sa dambana ng Diyos ng kulog para suriin ang mga kompetisyon at kandidato, at ito na lamang ang tutulong ko sa iyo. Ito rin ay kapalit ng lahat ng iyong mga tagumpay at kredito na nakalap mo sa dambana ng Diyos ng kulog. Pagkatapos mong pumunta doon, kailangan mong magsumikap ng mag-isa para unti-unting makapasok sa kanyang mga koneksyon at makuha iyon, o kahit na subukang makuha ang malaking bahagi nito sa ilalim ng iyong kontrol. Sa ganitong paraan, maaari mong pigilan si Sam sa pag-akses sa mga yaman. Kung matagumpay ito, mabubuhay ka, at kung mabaigo ka, mamatay ka at ganap na hindi kikilos ang dambana ng Diyos ng kulog para panagutan ang iyong mga ginawa. Lalong malalim ang pag-iisip ni Arman. Sobrang abala siya sa sarili habang siya ay yumuyuko at kinakagat ang kanyang mga kuko, at hindi niya napansin ang mapanlikha ng ngiti sa mukha ng pinuno ng dambana. Ngunit nawala agad ang ngiting iyon nang tumingin si Arman paitaas. Pupunta ako. Sumangayon si Arman at mas tahimik na ang kanyang boses sa pagkakataong ito. Pagkatapos noon ay pinag-usapan pa nila ang ilang detalye. Umalis si Arman sa silid at hindi nagtagal ay pumasok si Morie sa silid. Isasama mo si Arman sa kanlurang kontinente. Iyon ay teritoryo ni Sam at tila mayroon silang hidwaan. Tila rin nais ni Arman na gumawa ng isang bagay sa mga ari-arian ni Sam habang siya ay nawawala. Karaniwang hindi namin pinapayagan na mangyari ito kung ang isa sa aming mga miyembro ay nasa sitwasyong tulad ni Sam, ngunit ang aming relasyon kay Sam ay mas isang negosyo kaysa sa tunay na alagad, kaya hayaan mo na siya. Maliban na lamang kung kabilang niya ang mga inosente at magdulot ng malaking pagkamatay, hindi mo kailangang makialam.
Kung bumalik si Sam at magkaroon ng hidwaan habang kayo ay nananatili doon, huwag kang makialam anuman ang mangyari. Dapat panagutan ni Arman ang kanyang mga ginagawa. Tumango si Moria at umalis. Habang ang pinuno ng dambana ay nagpaplano ng isang bagay laban sa mga teritoryo ni Sam, patuloy pa ring walang malay si Sam. Sa dapit hapon, nang ang mga anino ay nasa kanilang pinakamalaking estado, nagsimulang mag-react ng kakaiba ang katawan ni Sam. Lalong lumalakas ang kadiliman ng mga bahagi habang mas marami pang itim na usok na presensya ang lumalabas mula rito. Sa sandaling iyon, nasa loob siya ng isang kuweba na hinukay ng tatlo sa isang burol. Gumawa sila ng pansamantalang kama at inihiga doon si Sam. Tinitingnan ng tatlo siya habang ang itim na usok ay patuloy na lumalabas habang dumadaan ang oras. Sinubukan nilang kontrolin ito sa pamamagitan ng pagpapasok ng espiritual na lakas, paglalagay ng gamot, pagpapainom ng mga table tasks kay Sam, at iba pa. Ngunit walang lunas. Habang sila ay walang magawa ng nanunood, dumaan ang oras at dumating ang gabi. Tanging sa sandaling iyon lamang ay umatras ang itim na usok, at sa kanilang pagkabigla ay naging mas kaunti ito kaysa sa umaga. Kinaumagahan ay bumalik na ang usok sa normal na estado. Sinuri ng tatlo ang katawan ni Sam ng 1 pulgada para makita ang anumang pagkakaiba, at talagang may napansin sila. Sa dulo ng kanyang kaliwang maliit na daliri, may isang maliit na bahagi kung saan bahagyang nabawasan ang madilim na bahagi. Ito ay napakaliit at hindi hihigit sa 1 o 2 milimetro. Kahit na ang mga naglalakbay ay maaaring baliwalain ito dahil sa kawalan ng kahalagahan ng sukat nito. Ngunit labis na natuwa ang tatlo. Labis silang natatakot at nababagabag tungkol sa kalagayan ni Sam. Sa lahat ng panahong ito, si Sam ang nangunguna at hindi nila kailangang harapin ang maraming problema. Karamihan ng mga oras ay kailangan lang nilang magsanay at makipaglaban kung kailangan. Ito ang unang pagkakataong harapin nila ang isang seryosong isyu tulad nito, at sa kanilang kalungkutan ay ang taong palaging nandyan para sa kanila ay ngayon ay nakahiga sa kama ng walang anumang kamalayan. Bigla silang naramdaman na mayroon silang malaking pasanin. Lalo na si Watt, siya lamang ang nakakita ng bahagi ng Dark Soul Raven. Naramdaman din niya ang malaking pressure noong panahong iyon at alam niya kung gaano ito kakilakilabot. Wala siyang kumpiyansa na mabubuhay pa kung marinig lamang ang sigaw ng hayop na iyon. Ngunit buhay pa rin si Sam. Maaaring hindi siya ligtas at nasa pinakamabuting estado, ngunit humihinga pa rin siya at tumitibok pa rin ang kanyang puso. Sa isang banda, labis siyang ipinagmamalaki na nakatakas si Sam sa isang napakalakas na nilalang. Maaaring sabihin ng iba na dahil lamang ito sa mga bagay na mayroon siya, ngunit lahat ng iyon ay gantimpala ng kanyang pagsisikap, maging ang teknik ng paglaki ng lakas na nakuha niya kay Ling Tian na naging pangunahing dahilan ng kanyang pagtakas. Laging may halaga na kailangang bayaran para sa lahat ng bagay, at tungkol sa halagang kailangang bayaran para sa mga bagay na nakuha niya kay Ling Tian. Basta na lang, talagang nais ni Watt na lumipad sa himpapawid at sumigaw ng malakas para ipahayag sa buong mundo ang tagumpay ni Sam. Nais niyang makita ang pangalan ni Sam na iginagalang ng lahat dahil sa kanyang mga ginawa. Ngunit sa kasalukuyang estado ni Sam, hindi niya maipahayag ang anumang kanyang emosyon. Noong araw na iyon, si Philip ang nanatili kasama si Sam, habang sina Watt at Jack ay umalis para suriin ang dalawang magkaibang lugar. Bumalik lamang sila matapos ang araw. Mas malawak ang natakbo ni Watt dahil mayroon siyang silver wing. Hindi ako nakakita ng anumang bakas ng tao, ngunit may mga bakas ng mga tribo ng hayop. May posibilidad na makakita tayo ng mga bakas pagkatapos nating lampasan ang teritoryo ng tribo ng hayop. Ang ating kasalukuyang lokasyon ay parang isang patay na lugar. Walang malalakas na hayop o halos walang hayop na maituturing na malakas. Ipinaliwanag ni Watt ang kanyang sitwasyon. May isang daanan na walang paglabas sa gilid na aking sinuri. Mayroong dagat at walang mga bakas malapit sa dagat para aking suriin. Nais kong suriin ang ibang daanan. Ipinaliwanag ni Jack ang kanyang mga natuklasan. Naisip muna ni Philip at tanong. Dapat ba nating suriin pa ng kaunti o dapat na tayong pumunta patungo sa tribo ng hayop? Sa tingin ko mas mabuting lumipat tayo. Kahit na hindi tayo makakita ng mga bakas ng tao, mula sa aking nakita ay hindi naman masyadong malakas ang mga hayop at ang kanilang pinuno ay maaaring isang antas for lamang sa maximum. Maaari pa rin tayong makalapit ng impormasyon mula sa kanila sa tulong ni Falk. Sagot ni Watt. Sumasang-ayon din ako, sabi ni Jack. Sige, bukas ay pupunta tayo sa direksyong iyon ng maagang umaga. Kinaumagahan, lumipat ang tatlo sa direksyong iyon habang sila ay nagdadala kay Sam sa kama na hawak ng dalawa sa magkabilang gilid. Bagaman maaari nilang buhatin siya sa kanilang mga balikat, natatakot silang masaktan pa ang kanyang mga sugat. Dahil hindi nila alam ang kanyang kalagayan, nagpasya silang gawin ang lahat ng pag-aalaga na kaya nila.
Matapos maglakbay ng isang araw at kalahati, sa wakas ay dumating sila sa sinasabing lugar. Ito ay isang tribo ng mga baboy, at si Watt lamang ang pumasok sa tribo. Matapos ang isang oras, bumalik siya na may dalang isang malaking baboy sa kanyang balikat at nagsabi. May isang nayon na malapit, ngunit mula sa kanilang sinabi ay isang labis na liblib na lugar ito at walang anumang malalakas na nilalang doon. Maaari tayong makarating doon sa 3 oras sa ganitong bilis. Mamamalagi tayo dito ngayong araw at lilipat tayo doon bukas. Nagpasya sila at gumawa ng isang maliit na kampo doon habang naghihintay na dumaan ang gabi. Kabanata 337. Sa madaling araw, nagsimulang maghanda ang 3 para sa kanilang paglalakbay. Ang unang ginawa nila ay takpan ng buo si Sam. Binalot nila ang kanyang katawan ng mga damit para hindi makita ang mga itim na bahagi. Sa huli, pupunta sila sa isang nayon kung saan maaaring hindi gaanong marunong ang mga tao. Kung maling akala nila na isang sakit ang kalagayan ni Sam, mahihirapan silang manatili doon. Kailangan nilang manatiling hindi mapansin, kaya hindi nila dapat gamitin ang puwersa para manatili roon. 2 oras mamaya, nakarating sila sa nayon. Binuhat ni Watt si Sam sa kanyang balikat habang sila ay naglalakad sa mga kalye. Maliit ang nayon at walang espesyal na bagay dito. Katulad lang ito ng ibang mga nayong kanilang binisita, maliban na lamang sa napakaraming naglalakbay dito kumpara sa ibang mga nayon. Ngunit hindi sila nag-isip pa ng labis tungkol dito. Normal lang din namang magkaroon ng maraming naglalakbay sa isang nayon. Nakahanap sila ng isang inn at nag-check-in. Lumabas sina Watt at Philip para magtanong tungkol sa pinakamalapit na lungsod. Sa totoo lang, marami silang impormasyong kailangang malaman. Una, kailangan nilang malaman kung anong imperyo o teritoryo ang kanilang kasalukuyang naruroon at kung nasa teritoryo pa rin sila ng Beast Faction, kailangan nilang mag-ingat para itago ang sarili mula sa kanilang paghahanap. Bukod pa rito, kailangan pa rin nilang humanap ng isang manggagamot at ipakita ang kalagayan ni Sam. Kung talagang nasa teritoryo ng Beast Faction sila, hindi nila makakahanap ng isang manggagamot na may mataas na antas baka maibigay ang impormasyon sa mga pinuno at mahuli sila. Magiging mahirap ang sitwasyon nila dahil mahihirapan silang makatakas kasama si Sam sa kanyang kalagayan. Ang dalawa ay bumisita sa maraming lugar sa nayon kung saan kadalasan nagtitipon ang mga tao. Hindi sila diretso na nagtanong ng mga tanong na iyon dahil ayaw nilang magduda ang mga tao sa kanila. Habang sila ay nakakakuha ng maraming impormasyon, napansin nila ang isang kakaibang bagay sa nayon. Kapag ang mga tao ay nagtitipon sa isang lugar, tila kulang ang espiritual na lakas sa paligid. Ang mga tao ay sabik na umaangkop ng espiritual na lakas at tila parang isang kompetisyon ng pag-aangkop. Pangalawa, hindi pa sila nakakakita ng isang salot. Maaaring mukhang kakaiba na isipin na ang kawalan ng mga salot ay isang masamang bagay, ngunit talagang kakaiba na walang salot sa nayon. Sa mga inn, restaurant, kalye kahit nasa labas ng nayon ay walang isang salot na makikita. Noong hapon na iyon, nagkita-kita sila sa inn at nagpasyang umalis na sa nayon. Nakuha na nila ang kanilang kailangang impormasyon at nalaman nilang nasa silangang kontinente sila sa kasalukuyan at ang pinakamalapit na lungsod ay ang Lock City. Ang tanging magandang balita ay ang silangang kontinente ay nasa ilalim ng jurisdiction ng Usaine Sect, hindi ng Beast Faction. Kailangan nilang pumunta Hilaga para makarating sa lungsod at 3 araw ito kung maglalakad. Agad na umalis ang 3 at lumipad patungo sa lungsod gamit ang kanilang mga hayop. Si Watt ay nakaupo kay Falk kasama si Sam habang sila ay gumagalaw ng dahan-dahan. Nakarating sila sa Lock City sa loob ng isang araw at nag-check-in sa isang mamahaling inn. Ang lungsod na ito ay nasa parehong antas ng Starwood City. Ang pinuno ng lungsod ay isang eksperto lamang sa novice stage, wala silang dapat ikatakot, ngunit napansin nila ang pagkakatulad sa nayon na nagdulot sa kanila ng kaba. Ang espiritual na lakas ay nagsisimulang magkulang sa loob ng lungsod. Sa bawat lugar kung saan nagtitipon ang mga tao, ang espiritual na lakas ay kinukuha nila. Ang kapaligiran ay patuloy na gumagawa ng espiritual na lakas, ngunit ang mga taong ito ay umaangkop nito. Lalo na sa mga slum ng lungsod kung saan nakatira ang mga karaniwang tao. Karaniwan, ang pagkakaiba ng espiritual na lakas sa lugar na iyon ay halos zero dahil ang mga hindi naglalakbay ay nakatira doon, ngunit napansin nila na sa buong slum ay walang isang hindi naglalakbay na makikita. Tanging ang mga batang wala pa sa edad ng paggising ng kanilang lakas at ang mga matatandang mahigit sa 50 taong gulang ang mga hindi naglalakbay na natitira. Ang mga taong nasa iba pang edad ay lahat ay naglalakbay. Parang bumagsak ang kanilang pananaw sa mundo. Napakarami ng mga naglalakbay. Napakarami na hanggang sa nakakatakot na ito. Umalis si Watt para hanapin ang mapa patungo sa kalapit na Count City.
Nagpasya silang ipakita ang kalagayan ni Sam sa kabisera ng Dukedom dahil halos imposibleng suriin ng mga taong nasa ibaba ng Grand Realm ang katawan ni Sam, at napansin din nila ang ibang bagay nang balutin nila ang katawan ni Sam. May isang pagtanggi mula sa mga itim na bahagi na nagbabanta sa kanila nang subukan nilang hawakan ito. Kaya kung hawakan ito ng mga taong may mababang antas ng paglaki ng lakas, maaaring mapasama sila. Ayaw nilang mangyari iyon, baka hindi nila kayang harapin ang kahihinatnan. Sa hindi bababasa, walang palatandaan na lumalala ang kalagayan ni Sam. Sa susunod na 2 linggo, ginugol nila ang oras sa paghahanap ng mga mapa at paglipat mula sa isang lungsod patungo sa isa pa. Gumalaw sila ng dahan-dahan para tiyakin na hindi maapektuhan si Sam sa paglalakbay. Matapos nilang makarating sa kabisera ng Dukedom na tinatawag na Orange Flame City, sa wakas ay kumuha sila ng isang manggagamot para suriin si Sam. Tiningnan ng manggagamot si Sam at ang mga itim na bahagi, ngunit hindi niya maunawaan ang ano ito. Sinuri niya ang buong katawan at nagbigay ng ulat na bagaman mahina at walang malay ang katawan ni Sam, parang natutulog lamang ito. Kahit na ang mga sugat ay hindi nagpapakita ng palatandaan ng paglala o pagkawasak. Maayos ang kanyang mga vital na palatandaan at stable ang kanyang kalagayan na walang banta sa buhay. Ang mga itim na bahagi ay hindi nagpapakita ng negatibong epekto sa kanyang katawan sa kasalukuyan. Iminungkahi niya na dalhin si Sam para makita ang pinuno ng Pharmaceutical Tower. Inaalok pa niya ang kanyang tulong para makakuha ng appointment. Sa bansang ito, wala silang impluwensya. Mayroon lamang sila ng kanilang sariling lakas at maraming espiritual na bato. Wala silang katanyagan at hindi basta-basta pinagkakatiwalaan sila ng mga tao, at hindi rin nila ma-access ang mga koneksyon na nakuha ni Sam mula sa kanyang mga propesyon dahil siya ay walang malay. Dalhin nila siya sa pinuno ng Pharmaceutical Tower makalipas ang 2 araw at ang resulta ay pareho, walang magagawa sila. Hindi nila maunawaan ang kalagayan ni Sam. Ngunit may idinagdag namang mga pahayag ang pinuno ng tower. Ito ay tungkol sa presensya ng madilim na lakas ng elemento sa katawan ni Sam na resulta ng mga itim na bahagi. Hindi maunawaan ng pinuno ng tower kung bakit lumitaw ang mga itim na bahagi o anong epekto ang maaari itong dalhin, ngunit natuklasan niya na ang mga itim na bahagi ay may mataas na konsentrasyon ng madilim na lakas ng elemento. Pangalawa, sinabi niya na ang katawan ni Sam ay gumagaling. Sinabi niya na ang mga vital na palatandaan ni Sam ay stable ngunit mahina. Hindi ito nagpapakita ng palatandaan ng paglala, ngunit tiyak na dahan-dahan at patuloy itong gumagaling. Maaaring mahirap itong makilala ng mga karaniwang tao, ngunit ang pinuno ng tower ay nakita ito sa pamamagitan ng kanyang karanasan at kadalubhasaan. Nakahinga ng maluwag ang tatlo nang marinig iyon. Hindi sila gaanong bihasa sa madilim na lakas ng elemento at hindi maunawaan ang konsentrasyon nito sa katawan ni Sam, ngunit alam nila na gumagamit si Sam ng madilim na lakas ng elemento na nagdulot sa kanila ng kaginhawaan. Nagpasya silang manatili sa parehong lungsod hanggang sa gumaling si Sam. Bumili sila ng isang tahanan at inayos ito para sa kanilang pansamantalang tirahan. Wala silang problema sa pananalapi. Makalipas ang ilang araw, napansin nila ang isa pang kakaibang bagay sa lungsod na ito. Tulad ng dati, puno ng mga naglalakbay ang lungsod at napakakulang ng espiritual na lakas sa ilang lugar. Kasabay nito, nagkakaroon ng mga labanan sa kalye sa bawat lugar at may mga bagong mangangaso at mercenary na nagpaparehistro araw-araw. Halos lahat ng nasa edad na 14 hanggang 50 ay mga naglalakbay, na imposibleng mangyari. Ang pinakakahanga-hangang bagay ay nakakita sila ng mas maraming naglalakbay sa Grand Realm sa lungsod na ito kaysa sa dambana ng Diyos ng Kulog o sa Beast Faction. Ito ay isang bagay na labis na nakakatakot para sa kanila. Sa oras na iyon, naiintindihan na nila na may labis na mali sa bansang ito at hindi lamang ito dahil sa mataas na bilang ng mga naglalakbay. Ngunit pinili nilang baliwalain ito dahil anuman ang mali sa sitwasyon ay hindi naman ito may kinalaman sa kanila sa ngayon. Samantala, sa kanlurang kontinente, si Arman ay dumating sa lugar na ito 2 linggo na ang nakalilipas kasama si Moria. Habang ang huli ay nakakulong sa kanyang kwarto habang sinusuri ang mga kandidato para sa susunod na mga pagsubok sa palasyo ng pamana, siya naman ay gumagala sa mga lungsod para hanapin ang paraan para makapasok sa mga koneksyon ni Sam, ngunit walang resulta. Hindi niya mahanap ang anumang paraan para direktang makapasok sa mga koneksyon na iyon. Matapos ang 2 linggong walang kabuluhang pagsisikap, nagpasya siyang subukan ang ibang paraan. Mula sa susunod na araw, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ni Sam sa lungsod kung saan siya naninirahan, at hindi nagtagal ay sa loob ng 1 linggo ay nalaman na ito ng buong bansa dahil sa mahusay na network ng komunikasyon na sariling ginawa ni Sam. Kabanata 338. Ang balita tungkol sa pagkawala ni Sam ay kumalat ng mabilis. Si Sam ay isang uri ng kilalang tao sa kanlurang kontinente.
Bagaman hindi maraming tao ang nakakaalam na siya ang direktang pumatay kay Oscar, alam naman nila siya sa pamamagitan ng paghahanap sa kanya ng dating emperador ng Orion, ang kanyang kinalaman sa pagdudulot ng digmaan, ang kanyang pagwawasak na siyang naging dahilan ng pagkawala ng halos kalahati ng mga yaman ng imperyo, at ang pinakahuling bagay tungkol sa kanya ay ang kanyang mga imbensyon sa larangan ng mga kagamitan sa komunikasyon at mga riles. Halos lahat ng tao sa kanlurang kontinente ay narinig na ang kanyang pangalan kahit na hindi pa sila siya nakikita. Mga isang taon na siyang hindi nakikita sa pampublikong tanawin. Ngunit hindi alam ng mga karaniwang tao at mababang antas na opisyal na pumunta siya sa dambana ng Diyos ng Kulog dahil hindi pa nga nila alam ang pagkakaroon ng lugar na iyon. Ang alam nila lamang ay naninirahan si Sam sa isang marangyang tore at kakaunti lamang ang mga taong makakapagkita sa kanya. Noong una, nang kumalat ang balita, hindi masyadong nag-alala ang mga mataas na antas na opisyal, ngunit sa huli ay nagpanik din sila dahil alam nila ang lihim sa likod ng tunay na pagkawala niya sa Beast Faction. Ngunit hindi tulad ng anim na pangunahing kapangyarihan, ang mga taong ito ay nakakakuha lamang ng pangalawang kamay na balita na kadalasan ay naglalarawan ng imposibleng kaligtasan ni Sam. Maraming tao sa mataas na posisyon ng network na binuo ni Sam ang nababagabag para sa ilang dahilan, at ang ilang mataas na antas na tao ay pumunta kay Art para kumpirmahin ang balita. Si Art na hindi rin makakakuha ng unang kamay na impormasyon tulad ng mga pangunahing kapangyarihan, ay hindi maiwasang mabigla at pumunta kay Moria para kumpirmahin ang balita. Ginoong Moria, maaari ko bang malaman kung maayos si Sam? Maya-maya pang tumahimik si Moria bago sumagot. Hindi siya kasalukuyang nasa dambana ng Diyos ng Kulog at hindi namin alam kung saan siya naroroon. Ngunit mula sa impormasyong natanggap namin, bumisita siya sa isa pang pangunahing kapangyarihan na tinatawag na Beast Faction at nakatagpo ng isang insidente kung saan wala nang nakakaalam ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Naramdaman ni Art na nanlalamig siya nang marinig iyon. Wala bang paraan para kumpirmahin kung buhay pa siya? Sa kasalukuyang sandali, wala. Hindi alam ni Art kung dapat niyang ipahayag sa labas ang balitang ito, ngunit bago pa siya makapagpasya ng kanyang susunod na gagawin, kumalat na ang balita. Para sa ilang dahilan, ang ilang mga pinuno sa lungsod ni Sam na namamahala sa mga pabrika at network ng komunikasyon ay nakipag-ugnayan sa kanya at tinanong kung totoo bang sinabi iyon ni Moria. Nalito siya dito. Iniisip na niya kung sino ang unang nagkalat ng balitang ito at nababagabag na siya ngayon dahil ang sensitibong impormasyong iyon ay kumalat at hindi niya alam kung kayang niyang harapin ang mga kahihinatnan. Ang awtoridad na hawak ni Sam ay hindi basta-basta mapapalitan, at kapag nawala ito ay maraming tao ang naghahangad na makuha ang mga bagay na iniwan niya. Ang buong network at pinagkukunan ng kita na kanyang binuo ay maaaring ganap na masira. Hindi makakaya ng ibang tao na pamahalaan ito maliban na lamang kung ito ay nasa ilalim ng kontrol ng imperyo mismo, mahirap mapanatili ang balanse. Ngunit imposibleng makuha ito ng imperyo dahil ang apat na pangunahing tower ay lubos na kasangkot sa proyektong ito, at hindi nila hahayaan na kunin ng imperyo ang bagay na ito lalo na sa ganitong sitwasyon. Habang siya ay iniisip ang paraan para malutas ang sitwasyon, ang buong network ay nasa kaguluhan na. Nabuo na ang mga paksayon. Ang apat na pangunahing kapangyarihan na may pananagutan sa karamihan ng mga manggagawa ay ganap na nahahati sa apat na pangunahing paksayon para makuha ang malaking bahagi. Bukod pa rito, mayroong ilang maliliit na paksayon na nabuo ng mga tao mula sa iba't ibang propesyon. Ang ilang tauhan sa pamamahala ay pumipili na kung aling paksayon ang susundin. Halos mamatay sa tensyon si Ark. Maraming tao mula sa mga paksyong ito ang sinusubukang makipag-ugnayan sa kanya para makuha ang kanyang suporta. Sinusubukan nilang gamitin ang kanyang puwersa para sugpuin ang iba pang mga boses dahil ang presensya ni Sam lamang ang pumipigil sa kanila na gumawa ng anumang kalokohan. Ngayon ay kailangan ng katulad na hadlang, at ang emperador ang perpektong tao para dito. Hindi nila gustong makuha ng emperador ang buong network ngunit kailangan pa rin nila ang kanyang lakas para sila mismo ang makapagkontrol nito. Basta na lang, hindi masyadong interesado si Art na pamahalaan ang network dahil mayroon na siyang sariling mga responsibilidad bilang emperador at ayaw niyang dagdagan pa ito. Ngunit kailangan pa rin niyang hanapin ang paraan para makalaya sa pagkakasugod ng mga ito. At sa eksaktong sandaling iyon, binisita siya ni Arman. Narinig ko na may ilang problema dahil sa pagkawala ni Sam. Maaari ko bang malaman ang eksaktong sitwasyon? Tanong niya na may magiliw ng ngiti. Si Art na araw-araw ay sinusugod ng mga tao ay nais na ibunyag ang lahat at sinimulang sabihin kay Arman ang lahat. Matapos niyang sabihin ang lahat, hindi niya napigil ang tanungin. Maaari mo bang sabihin sa akin kung gaano kalaki ang tsansa na permanenteng mawawala na si Sam? Tanong niya ng mahinahon. May malungkot na ekspresyon si Arman habang nagsasalita ng may bigat na tono. Hindi ko alam.
Talagang mapanganib ang sitwasyon. Ang pagharap sa isang pangunahing kapangyarihan ay hindi biro, lalo na kung determinado silang patayin ka. Hindi ko ma-imagine kung ano talaga ang sitwasyon ni Sam. Talagang maganda ang aming relasyon mula noong huling pagbisita niya sa dambana ng Diyos ng Kulog para sa kompetisyon. Sinubukan kong pigilan siya na gawin ito ng maraming beses, ngunit paulit-ulit pa rin niyang ipinagpatuloy na umalis. Hindi pa siya direktang umalis, manghuhuli siya ng pagkakataon para umalis, at nalaman lang namin na nawawala siya makalipas ang 2 araw. Ang kanyang boses at ekspresyon ay nagpamukha ng tunay ang kanyang mga salita. Matapos ng isang maikling paghinto, nagsabi siya. Hindi niya ako sinabihan na siya ay aalis dahil ayaw niyang ipaalam sa dambana ng Diyos ng Kulog. Maaaring hindi mo alam ito, ngunit hindi talaga siya sumali sa dambana ng Diyos ng Kulog, isang kasunduan lamang iyon sa pinuno ng dambana. Dahil ako at si Nicholas ay bahagi ng dambana ng Diyos ng Kulog, sa tingin ko ay hindi niya komportable na sabihin sa amin ito, at ngayon ay pareho kaming labis na nag-aalala tungkol sa kanyang kalagayan. Iniisip ko lang kung may paraan para matulungan ko siyang malaya sa sitwasyong iyon. Umalis siya sa silid kasama ang mga salitang iyon. Tiningnan ni Ark ang likuran ni Iron Man nang may masusing tingin. Noong una, nagdududa siya sa kanyang mga salita kahit na mukhang totoo ito. Dahil alam niya na hindi madaling makipagkaibigan si Sam at napakaliit ng kanyang bilog ng mga kaibigan, ang kanyang 3 malalapit na kaibigan ay palaging kasama niya. Ngunit naging kumbensi siya nang marinig na hindi talaga sumali si Sam sa dambana ng Diyos ng Kulog. Dahil alam niya ang sitwasyong iyon. Tiyak na sinabi ito sa kanya ni Sam para tiyakin na wala siyang ideyang kunin ang lugar ni Sam, pati na rin ang mga miyembro ng network. Maging malalim ang kanyang pag-iisip saglit at hinayaan na lamang niya ang mga bagay na ito para sa ngayon. Nagpasya siyang ibukod muna ang mga iniisip tungkol sa network at haharapin na lamang ito kung ang sitwasyon ay magiging desperado na. Habang ganoon ang sitwasyon, biglang naharap si Ark sa isa pang sitwasyon. Sinusuri niya ang mga tala ng krimen sa iba't ibang lugar. Ginagawa niya ito paminsan-minsan para ma-analyze at mapabuti ang paraan ng paghawak ng mga bantay ng lungsod sa batas at kaayusan ng imperyo. At sa kanyang pagkabigla, bumaba ng husto ang bilang ng mga krimen. Hindi na kasing dami ang mga pagnanakaw tulad ng dati, at kung meron man ay mga paghahampas lamang sa pampublikong lugar, at ang mga biktima pa ay dating mga bully. Hindi niya alam kung bakit biglang naging maganda ang sitwasyon, ngunit biglang nakahinga siya ng maluwag dahil ito ang tanging magandang balita na narinig niya sa mahabang panahon. Ngunit hindi iyon ang iniisip ng isa pang taong gumagala sa imperyo. Si Sir Ona. Mula nang dumating siya sa kanlurang kontinente, gumagala siya sa buong bansa para maglibot lamang, at napansin niya ang ilang kakaibang bagay sa mga nayon at mababang antas na lungsod. At ang mga kakaibang bagay na ito ay katulad ng nakita ni na Philip, Watt, at Jack sa silangang kontinente. Ang hindi natural na pag-aangkop ng lakas at ang hindi natural na mataas na bilang ng mga naglalakbay na biglang lumalabas. Mas matagal siyang nagmamasid nito kaysa sa 3 dahil wala siyang ibang alalahanin. Bilang isang taong mausisa, natuklasan niya ang isang bagay na hindi nila napansin. Karamihan sa mga naglalakbay na may ganitong kakaibang kalagayan ay hindi naman talagang naglalakbay, sila ay mga taong hindi nakagising ng kanilang lakas noong sila ay 14 na taong gulang at nakatakdang mabuhay bilang mga karaniwang tao nang walang anumang kapangyarihan. Ngunit bigla silang nakakagising ng kanilang lakas nang walang anumang nakikitang palatandaan. Isang karaniwang tao ngayon ay maaaring maging isang naglalakbay sa novice stage sa susunod na araw. Kabanata 339. 2 buwan na ang lumipas mula nang lumitaw ang 3 sa silangang kontinente. Namumuhay sila ng mapayapa. Hindi na nila kailangang harapin ang mga mapagmataas na binatang mayayaman o mga matandang taong mapanghusga. Hindi pa rin malay si Sam. Ngunit nagbago ang kanyang katawan, ang mga itim na bahagi ay dahan-daang nawawala at bumuti na rin ang kulay ng kanyang balat. Namumuhay sila ng walang anumang kaganapan. Ang tanging bagay na nagdulot ng interes sa kanilang boring na gawain ay ang isang relihiyon na pumasok sa lungsod. Ito ay tinatawag na simbahan ng patnubay. Nakakagulat na maraming tao ang sumasali dito, at karamihan sa kanila ay mga naglalakbay. Ang kakaibang bagay ay ang simbahang ito ay biglang lamang lumitaw, ngunit ayon sa balitang narinig nila mula sa isang unyon ng kalakalan, ang simbahang ito ay lumitaw sa lahat ng nayon at halos lahat ng malalaking lungsod nitong nakaraang 2 linggo. Napakaraming tao ang sumali sa simbahang ito, at tila lalong dumarami pa ang bilang. Mayroon pang tsismis na sa isang partikular na nayon, lahat ng tao ay naging tagasunod ng simbahang ito. Kabilang dito ang pinuno ng nayon, mga bantay, at maging ang mga salot sa kalye, naging tapat na tagasunod sila ng isang gabi lamang. Ang bawat miyembro ng simbahan ay nagsusuot ng puting damit at naglalakbay ng magkakasama para ipalaganap ang kanilang relihiyon.
Wala pang kilalang hierarkiya sa publiko, ngunit ang alam nila ay walang isang tao na nakipag-ugnayan sa simbahan at lumabas pa ring normal. Ang bawat taong nakipag-ugnayan sa kanila ay naging tagasunod. Noong una, hindi ito sineseryoso ng mga awtoridad, ngunit nang makita nilang mahigit sa kalahati ng mga nayon ay nasa ilalim na ng kontrol ng simbahan at ang iba pa ay mabilis na sumasali, doon lamang sila nagsimulang mag-alala. Mukhang ang emperador ang huling taong nalaman tungkol sa simbahang ito. At may dahilan para rito. Ang simbahan ay nagsimula ng tahimik hanggat maaari, at ang operasyon ng pagkuha ng mga bagong miyembro ay mas lalong tahimik. Nagsimula ito sa mga nayon at dahan-daang kumalat sa maliliit na lungsod, at ngayon ay sa loob ng 2 buwan ay nakarating na ito sa kabisera ng dukedom. Biglang naging gulo ang lungsod. Ang bawat karaniwang tao sa slum na dapat na hindi naglalakbay ay naging naglalakbay na ngayon at lahat sila ay naging tagasunod ng simbahan. Ang tanging magandang balita para sa mga awtoridad ay ang pagiging tagasunod ng simbahan ay tila simboliko lamang at walang ibang gawain ang kailangang gawin bilang tagasunod. Ang bawat tao ay patuloy pa ring gumagawa ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Ang parehong bagay ang nangyari sa lahat ng imperyo ng ibang 3 kontinente, maliban na lamang sa isang maliit na pagkakaiba. Sa kanlurang kontinente, hindi mabilis na kumalat ang mga aktibidad ng simbahan kumpara sa 3 kontinente pa. Dahil nahihirapan ang mga taong nasa likod ng simbahan dahil sa pagkakaroon ng network ng komunikasyon. Dahil sa network ng komunikasyon, walang bagay na may tatago. Mabilis na kumakalat ang mga balita, kaya hindi sila makakagawa ng malalaking kilos kahit na sa mga liblib na nayon. Kaya naman pumili sila ng ibang plano. Noong una, nagsimula silang kumuha ng mga miyembro ng isa-isa, walang mga pagtitipon ng maraming tao o malalaking ritual. Matapos makumbinsi ang bawat isa sa kanilang target na grupo na sumali, nagsimula silang puwersahang putulin ang mga koneksyon ng network ng komunikasyon. Ganito ang nangyari sa 5 nayon na nahiwalay sa ibang bahagi ng mundo noong unang linggo. Sa parehong linggong iyon, ang mga grupo ng simbahan sa ibang kontinente ay halos tapos na sa lahat ng nayon. Ngunit hindi sumuko ang simbahan. Naisip nilang walang mali sa kanilang plano at nagpatuloy sila. Sa katapusan ng 2 linggo, na siyang kasalukuyang araw, natapos na nila ang 15 nayon pa, habang ang simbahan sa ibang kontinente ay kumalat na sa mga kabisera ng dukedom. Malaki ang pagkakaiba ng kanilang progreso, ngunit may ilang panloob na dahilan para rito. Habang sila ay nag-iisip kung paano patuloy na magpatuloy, hindi nila alam na ang emperador ng kanlurang kontinente ay nagsisimula ng maghanap ng impormasyon tungkol sa 21 nayon na iyon. Ito rin ay dahil sa pagkakaroon ng network ng komunikasyon. Si Sam ang lumikha ng 2 pangunahing sentro ng network, ang isa ay nasa lungsod ni Sam at ang isa pa ay nasa kabisera ng imperyo. Ang 2 sentro ay nakatanggap ng abiso sa sandaling maputol ang mga koneksyon ng network ng komunikasyon sa mga nayong iyon. Noong una, hindi masyadong nag-alala ang mga operator. Naisip nilang may problema lamang sa tore at ipinadala ang mga kinakailangang teknisayan. Ngunit makalipas ang 2 linggo ay lalong dumami ang mga pagkakaharang, at ang mga taong ipinadala para ayusin ang mga problema ay nawala ng walang paraan para makipag-ugnayan sa kanila. Sa araw na iyon, habang ang tatlo ay nag-aalala tungkol sa simbahan sa silangang kontinente at si Sir Ona na tapos na sa kanyang paglalakbay sa kanlurang kontinente ay bumabalik na sa lungsod ni Sam, ipinadala ni Ark ang mga tropa sa 21 nayon na walang koneksyon. May 21 pangkat na pinamumunuan ng 21 naglalakbay sa nascent stage, ang bawat pangkat ay nagtungo sa bawat nayon. Habang si Ark ay nag-aalala tungkol sa kakaibang bagay sa 21 nayon, may isa pang problema na dumating sa kanya, ang mga tao mula sa Pharmaceutical Tower ay nagsisimula ng magkaroon ng hidwaan sa loob ng network ni Sam. Bigla silang humihiling na dagdagan ang kanilang bahagi sa mga kita at sinasabing hindi sila binibigyan ng nararapat na halaga. Ipinadala nila ang isyong ito diretso sa emperador, na naghihintay ng balita mula sa mga tropang kanyang ipinadala. Sa korte ng imperyo, may 4 na tao na nakaupo sa mga upuan para sa mga bisita habang ang emperador ay nasa kanyang sariling upuan. Ang 4 na tao ay walang iba kundi ang mga dating pinuno ng 4 na pangunahing tower ng Orion. Ang pinuno ng Pharmaceutical Tower ay nag-iisa na nakaupo sa isang gilid habang ang iba pang 3 ay nakaupo sa tapat niya. Kailangan kong dagdagan ng 5% ang bahagi ng Pharmaceutical Tower sa mga kita. Maraming pagkalugi ang nararanasan ng aming tower sa kamay ng ibang 3 propesyon. Sabi ng pinuno ng Pharmaceutical Tower ng may malakas na tono. Ano ang ibig mong sabihin na pagkalugi? Ang buong network ay pangunahing umaasa sa aming 3 propesyon, habang ang Pharmaceutical Tower ay nakikilahok lamang sa negosyo at pamamahala.
Ang aming tatlong propesyon ang nangangasiwa sa pagmamanupaktura, pagpapanatili, transportasyon, at lahat ng iba pang serbisyo. Paano mo nasabing ikaw ay nagkakaroon ng pagkalugi? Ano ang ibig mong sabihin na kami ay nakikilahok lamang sa negosyo at pamamahala? Mukhang nakalimutan mo na ang kapakanan ng mga empleyado. Kami ang nagbibigay ng mga kinakailangang table tas at potyon para sa lahat ng empleyado, at nagbibigay din kami ng mga bihira na halamang gamot at gamot para sa palitan ng mga tagumpay. Bagaman kumikita kami mula sa mga bagay na aming ibinebenta at nakakakuha ng patas na bahagi mula rito, ang lahat ng ibang bagay na para sa kapakanan ng mga empleyado at palitan ng mga tagumpay ay hindi patas na palitan. Marami kaming pagkalugi. Patuloy ang pagtatalo ng mga ito, at ganap nilang nakalimutan na sila ay nasa harapan ng emperador. Nagsimulang magmura sila sa isa't isa at halos mawala na sa kontrol ang lahat. Matapos ang mahigit isang oras ng kaguluhan, malakas na idineklara ng pinuno ng Artisan Tower. Matatandang lalaki, maaari kang mangarap na makakuha ng mas mataas na bahagi sa mga kita hanggang sa gusto mo, ngunit hindi namin hahayaan na kunin mo ang aming bahagi. Humangal ang pinuno ng Pharmaceutical Tower habang sumasagot. Kung hindi mo ibibigay ang inyong bahagi, sige na lang. Mayroon pa namang bahagi ni Sam. Kukunin namin iyon mula roon. Naging seryoso ang kapaligiran sa sandaling sabihin niya iyon, at sinusulyapan niya ang emperador mula sa sulok ng kanyang mga mata. Sa wakas ay naiintindihan na ni Art kung ano ang tunay na hangarin ng matandang mandiraya na ito. Mula pa noong una ay ang bahagi ni Sam ang kanyang target. Kinagat niya ang kanyang mga pangil sa galit habang nagsasabi. Hindi kasalukuyang narito si Sam. Paano mo maaaring desisyonan iyon? Sa tingin ko dapat itanong ng emperador kay Sam pagkatapos niyang bumisita sa dambana ng Diyos ng Kulog. Huwag kang mag-alala, bubuwisan ng gastos ng aming pharmaceutical tower ang paglalakbay na iyon. Nagkunot ang noo ni Art. Iniisip pa rin niya kung paano haharapin ang sitwasyon tungkol sa pagkawala ni Sam, ngunit ngayon ay mas lalong nagmamadali ang mga taong ito para kumpirmahin ang pagkawala niya. Kapag napatunayan nilang nawala na siya, wala nang paraan para manatiling maayos ang lahat sa loob ng network. Ang buong organisasyon ay mabibiyak sa mga piraso. Matagal siyang nag-isip at huminga ng malalim bago nagsalita. Bibisita ako sa dambana ng Diyos ng Kulog. Ngunit hindi ngayon. Mayroon akong isyu na kailangang harapin at kailangan kong tapusin ito sa lalong madaling panahon. Ipapaalam ko sa inyo makalipas ang 10 araw. Hanggang sa oras na iyon ay inaasahan kong panatilihin ninyong mapayapa ang buong organisasyon. Kung mayroon pa kayong mga problema at magkaroon muli ng hidwaan, naniniwala akong masisiyahan ang mga pinuno ng tower sa kabisera ng imperyo na pamahalaan ang organisasyon habang kayo ay bababa muna sa inyong mga posisyon para ayusin ang inyong mga problema bago bumalik. Kabanata 340. Isang linggo ang lumipas. Nakarating ang mga tropa sa mga tinukoy na nayon at nagsimulang siyasatin ang mga ito. Napansin nila agad ang kakaibang bagay nang makalusot sila sa nayon. Maraming tao ang nagsusuot ng puting damit, pati na rin ang mga bantay ng nayon na may pananagutan na bantayan ang pasukan. Ang buong nayon ay tila tahimik na kakaiba dahil ang tanging mga taong gumagala ay ang mga nakaputing damit. Pumasok ang mga tropa sa nayon gabi para hindi sila mapansin, at napatunayang maganda ito. Dahil sa gabi ay nasaksihan nila ang isang bagay na nagpabigla sa kanila. Isang 50 taong gulang na lalaki na ganap na karaniwang tao ang pumasok sa isang bagong itinayong malaking bahay at lumabas na nakaputing damit. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang katawan ay naglalabas ng mga alon ng espiritual na lakas at sabay na sabik na umaangkop nito. Bukod pa rito, ang iba pang mga normal na naglalakbay ay nasa isang antas ng pagkalito at nakahiga sa kanilang mga bahay. Ang ilan ay pinatay, ang ilan ay hinipnotismo, at ang ilan ay ganap na nakatali gamit ang mga hadlang. Ang parehong sitwasyon ang nangyari sa halos lahat ng nayon, at sa bawat lugar ay may isang taong nagsusuot ng puting maskara na nagpapainom ng mga table tas sa mga karaniwang tao. Alam ng mga pinuno ng mga pangkat na hindi maganda ang sitwasyon. Agad silang umalis sa nayon at ipinaalam kay Ark ang sitwasyon. Biglang naramdaman ni Ark na nanlalamig ang kanyang ulo. Nagagalak siya na bumababa ng kumpleto ang bilang ng mga krimen sa mga nayon, ngunit tila may malaking bagay na nangyayari sa kanyang likuran na hindi niya alam. Huliin ang mga pinuno ng lahat ng 21 nayon. Kailangan kong buhay silang lahat. Para sa iba pa, subukang arestuhin sila at palayain ang mga normal na naglalakbay. Kung sila ay susuway, pigilan ang kanilang paglaki ng lakas. Walang ganitong bagay na maging isang naglalakbay sa isang gabi lamang, at kung mayroong ganitong bagay ay tiyak na hindi ito mabuti. Mukhang may isang tao na nagpaplano ng isang malaking bagay sa likod namin. Matapos silang arestuhin, ilagay sila sa paghihiwalay. Huwag kahit na payagan silang mag-usap sa isa't isa.
Dalhin agad ang mga pinuno pabalik. Sa mga utos na iyon, kinabukasan ng gabi ay kumilos ang mga tropa at hinuli ang mga pinuno. Inilibing nila ang iba pa at ganap na tinakpan ang kanilang mga pandama sa loob ng nayon. Ang mga tropa ay naiwan para bantayan sila, at ang mga pinuno ay inihatid ng mga naglalakbay sa nascent stage. Binuksan din ang mga tore ng komunikasyon. Si Art na dapat na pumunta sa dambana ng Diyos ng Kulog makalipas ang 2 araw ay hindi na iniisip na pumunta hanggang sa masiyasat niya ang bagay na ito. Habang siya ay naghihintay, may ibang bagay na nangyayari sa kabilang dako ng mundo. Sa linggong ito, ang mga aktibidad ng simbahan ay tumaas ng antas sa silangang kontinente. At dahan-dahan, ang mga tao ay dumadating sa bawat pintuan at ipalaganap ang simbahan ng patnubay. Ipinapangaral nila ang pagkakapantay-pantay, katarungan, at kawalan ng kinikilingan na makakamit lamang kapag sumali sila sa simbahan. Labis na nag-iingat ang tatlo. Mula sa sinabi ng manggagamot, gagaling si Sam sa loob ng 3 buwan. Kaya naman kailangan nilang mag-ingat sa susunod na 3 buwan. Ngunit ang mga tagasunod ng simbahan ay gumagawa ng labis na kaguluhan. Ipinadala ni Watt ang tanging Shadow Mouse na mayroon siya sa Beast Pouch. Ipinadala ito kay Watt nang pumasok si Sam sa Beast Faction. Ipinadala niya ang Shadow Mouse sa mga kalye kung saan ang mga tagasunod ng simbahan ay nagkakampanya sa bawat pintuan para maunawaan nila ang sitwasyon. Nang pumasok ang daga sa bahay, nakita nitong ang mga miyembro ng simbahan na nakaputing damit ay diretso nang pumasok ng hindi kumakatok. Ang nasa unahan ay hinawakan ng leeg ng karaniwang tao at puwersahang ipinapasok ang isang tableta sa kanyang bibig. May 2 tao pa sa loob ng bahay, isang babae na mukhang 40 taong gulang at isang anak na lalaki na bago lamang nakagising ng kanyang lakas. Mukhang nagdiriwang sila dahil sa paggising ng lakas ng bata. Ngunit ang mga salarin ay ginawang napakahirap para sa kanila na ngumiti pa. Pinasok nila ng puwersa ang parehong uri ng tableta sa bibig ng babae at ibang klase ng tableta sa bibig ng bata. Matapos mawala ng malay ang tatlo, nag-iwan pa sila ng isang pahayag. Mahirap ipaliwanag ang sitwasyon sa mga mangmang. Kaya naman kinuha namin sa sarili naming mga kamay na ipakita sa inyo ang tamang daan. Ang patnubay lamang ang makakapagdala sa atin sa isang tunay at patas na mundo. Mangyaring patawarin kami. Hindi agad umalis ang daga sa bahay. Sa halip, nanatili ito hanggang sa magising ang tatlo. Ang una nang gumising ay ang mag-asawa. Pagkatapos nilang magising, tila sila ay nalilito ngunit agad na umalis ng bahay. Pagkatapos noon, gumising din ang bata at tila rin siyang nalilito. Bulungan niya ang ilang bagay na hindi maintindihan, tungkol sa kung bakit siya naroroon, kung bakit siya nakasuot ng mga damit na iyon, at ano ang kanyang pangalan. Mukhang ganap na niyang nakalimutan ang kanyang mga alaala. Kinaumagahan, bumalik ang daga kay Watt, na nakuha ang buod ng impormasyon sa pamamagitan ng pagsasalin ni Falk. Bigla siyang naramdaman na nanlalamig. Hindi niya alam kung paano gumagana ang buong simbahan at bakit ito mabilis na umunlad, ngunit ngayon ay naiintindihan na niya. Puwersa nilang pinapalaki ang kanilang bilang, at para sa ilang kakaibang dahilan, hindi nila tina-target ang mga naglalakbay, ang kanilang tanging target ay ang mga karaniwang tao. Bigla siyang nag-isip ng isang bagay, lahat ng naglalakbay sa Grand Realm na naramdaman niya dati sa lungsod na ito ay nakaputing damit na ngayon. Ibig sabihin, lahat sila ay kabilang sa simbahan. Ipinag-ugnay niya ang mga pangyayari at biglang naramdaman na nanlalamig siya. Hindi niya alam kung ano talaga ang nangyayari, ngunit alam niyang may malaking bagay na mangyayari at hindi ligtas na manatili pa rito. Ipinaliwanag niya ang sitwasyon kina Philip at Jack, at nagpa siya ang tatlo na lumipat sa kabisera ng imperyo sa parehong araw. Inayos nila ang kanilang mga gamit at nagsimulang gumalaw ng tahimik gabi. Ngunit sa kanilang pagkabigla, lahat ng pintuan ng lungsod ay ganap na sarado. Nawala ang mga bantay ng lungsod, at ang mga taong nakaputing damit na lamang ang nakatayo doon. Napansin din nila ang paggalaw ng tatlo at hinaila sila sa huling pintuan. Kailangan naming pumunta kaagad sa kabisera ng imperyo. Hindi maayos ang pakiramdam ng aming kaibigan at kailangan naming dalhin siya sa manggagamot ng mabilis. Maaari ba ninyong bigyan kami ng daan? Sabi ni Philip nang may labis na pag-aalala. Nagpalitan ng tingin sina Watt at Jack habang ikinabit ni Watt si Sam sa kanyang likod at agad na kinuha ang Silver Wind. Kumuha ang dalawa ng methane grenade sa kanilang mga kamay at pinasabog ito diretso sa 4 na taong humahadlang sa kanila. Kinuha nila ang kanilang mga hayop mula sa kanilang beast pouch at tumungo sa langit. Tumingin si Watt pababa at nakita na ang 4 na taong nasa gitna ng pagsabog at nasira ang kanilang katawan ay mabilis na gumagaling, ang kanilang mga kalansay ay ganap na buo at ang laman lamang ng katawan ang naapektuhan ng pagsabog. May ngiti pa rin sila sa kanilang mga mukha habang nagsusuot ng ibang pares ng puting damit.
Mukhang wala silang mga hayop, ngunit ang dalawa ay tumatakbo patungo sa kanila. Habang ang dalawa sa aming mga kasamang mananampalataya ay sinusundan sila at tinuturuan sila ng tamang daan ng katotohanan, kami naman ay titigilan ang kaguluhang dulot nila sa loob ng lungsod. Isang linggo na lamang bago ang malaking araw, at tatapusin na namin ang pagkalat ng pananampalataya sa oras na iyon. Ang dalawang tao ay tumatakbo sa likod habang sila ay lumilipad. Hindi pa sila nagsusuot ng sapatos habang gumagawa sila ng mahabang at malalakas na hakbang. Gumagamit lamang sila ng purong pisikal na lakas tulad ng mga mabibigat na tao. Hindi sila gumagawa ng anumang pagliko o pagbabago ng daanan habang naghahabol. Bumangga sila sa mga bato, malalaking batong bato, at maging sa mga puno. Pinadala ng tatlo sila sa malalim na kagubatan, ngunit walang silbi ito dahil nagsimula silang gumamit ng mga sanga ng puno bilang paa para tumalon at minsan ay subukang abutin sila sa taas. Mabilis na umaatake ang tatlo mula sa harapan, at ang ilang mga atake ay direktang tumama sa kanila, na nagdulot sa kanila na makita ang isang bagay. Iba ang mga katawan ng mga taong ito. Ang mga alon ng espiritual na lakas na nagmumula sa kanila ay nagbibigay ng parehong damdamin tulad ng isang naglalakbay sa Grand Realm na nasa pinakamataas na antas. Hindi sila makakagamit ng anumang uri ng elemental na atake at umaasa lamang sa pisikal na lakas. Hindi rin nila makontrol ang pag-aangkop ng espiritual na lakas o manipulahin ito ng kanilang sariling kagustuhan. Sa katunayan, tila hindi nila alam ang anumang bagay na may kinalaman sa espiritual na lakas. Ganap silang na-brainwash at mukhang wala na silang anumang uri ng katinoan. Ang kanilang mga salita ay tahimik ngunit walang katuturan. Huli ngunit hindi bababa sa lahat ay ang kanilang labis na kakaibang kakayahan sa pagpapagaling. Hanggat ang kanilang mga kalansay ay buo at ganap na magkakasama, tila walang problema sa kanilang pagpapagaling kahit gaano kalubha ang kanilang mga sugat.